Akala ng Rusya, impyerno na ang Hunyo, ang pinakamasamang buwan ng 2026 sa ngayon at isa sa pinakamalala para sa Rusya. Mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, iniwan ang buong bansa na bugbog at sugatan. Ang pagsakop sa Donbas ay tila mas malayo na kaysa dati. Ang mga tropang Ruso ay namamatay sa kaliwat kanan at ang opensiba ng Tag-init ay naging isang kabiguan bago pa man ito tuluyang nagsimula. Pagkatapos ay dumating ang Hulyo at natuklasan ng Rusya na maari pa pala itong maging mas malala. Katatapos lang ng buwan nadudurog kay Putin at gayon pa man, lubos pa rin siyang nalulunod sa kanyang ilusyon. Patuloy pa rin niyang sinasabi na ayon pa rin sa plano ang lahat. Bumagsak na ang kanyang mundo ng pantasya at siya ang huling nakaalam. Isang ganap na bangungot ang Hunyo 2026 para sa Rusya at pinatutunayan yon ng mga numero mula sa nakaraang buwan. Walang nangyari ayon sa plano para sa mga sunod-sunuran ni Putin. Pagsapit ng katapusan ng buwan, umabot na sa 39,490 ang mga tao ni Putin na nawala dahil sa kanyang obsesyon. Ito na ang pinakamataas na bilang sa unang kalahati ng 2026 kung saan mahigit 30,000 na ang average na nawawala kada buwan sa Rusya. Hindi nakakasabay ang pagre-recruit. Umaabot na lang sa 24,000 kada buwan ang mga voluntaryong sumasali. At ito ang unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan na mas marami ng sundalong nalilipol ng Ukraine kaysa sa kayang dalhin ng Rusya sa labanan at sa Donbas na hinihiling ni Putin na makuha bago matapos ang 2026. Napakabagal ng pag-usad ng Rusya kaya iniulap ng Al Jazeera na aabutin pa ng 14 na taon bago makuha ng Rusya ang Donetsk. Kung magpapatuloy ito sa kasalukuyang bilis. Ang 39,470 sundalo na may bilis ng pag-usad na 1.03 kilometro kwadrado bawat araw ay magiging isang malaking sakuna sa pananaw ng kahit sino. At ganun na ang nangyari. Pero marahil inisip ng Rusya na may isang positibong bagay, hindi na siguro ito lalala pa. Kailangang bumigay din ang gilingan ng karne ng Ukraine sa kalaunan. Maaring mangyari yon, pero tiyak na hindi yon nangyari noong Hulyo. Matapos maranasan ng isang buwan na sobrang sama na dapat ay ikinahiya ni Putin, mas lalo pang nalampasan ng Rusya ang sarili nito sa mas maraming kaswalti noong Hulyo. Noong Agosto, nagpost sa Telegram ang General Staff ng Ukraine para ihayag ang malaking bilang. 42,860 kaswalti ang dinanas ng Rusya noong Hulyo. Hindi lang ito record breaker para sa 2026 sa ngayon. Isang kahihiyan ito kay Putin sa kasagsagan ng summer offensive na inaasahang magpapabagsak sa Donetsk Fortress Belt. Hindi iyon mangyayari. Hindi man lang lalapit ang Rusya. Ang nakita lang ni Putin dito ay isa na namang halimbawa ng patuloy na gastos ng kanyang pananakop ay sobrang taas na hindi na ito kayang tustusan ng Rusya. Ang 42,860 na kaswalti na yung Hulyo ay katumbas ng humigit kumulang 1,382 sundalo na napapatay, nasusugatan o nahuhuli araw-araw sa Ukraine. Dagdag pa rito, umabot na sa 238,650 ang kabuwang bilang ngayong 2026. Hindi rin natin maaring baliwalain ang katotohanang ang bilang ng kaswalti ngayong Hulyo ay mahigit 3,000 na mas mataas kumpara noong Hunyo. Hindi ito may papaliwanag ng pagkakaroon ng dagdag na isang araw ng Hulyo kumpara sa Hunyo. May mas malalim na nangyayari dito. Buwan-buwan, nagiging mas mapanganib ang Ukraine at tumataas ang mga sakripisyong kailangan gawin ng mga puwersa ng Russia. Pinapatunayan ito ng mga numero. Balikan natin ang Enero. Sa buwang yon, sinimulan ng Ukraine ang kampanya nito para sa 2026 ng matindi. Pagsapit ng katapusan ng buwan, 31,700 na Ruso ang napatay o naalis sa labanan. Magandang simula ng taon, pero pagsapit ng katapusan ng Pebrero, maaring inisip ni Putin na may dahilan siya para magsaya. Bumaba ng husto ang bilang ng mga kaswalti. Mga 26,100 sundalo lang ang nawala sa Russia noong Pebrero. Oo, higit pa rin yon ng 1.5 beses kumpara sa nawala nila sa buong 10 taong digmaan nila sa Afghanistan noong dekada 80. Pero simula na yon, bumaba na ang bilang. Gayunpaman, maaari mapanlil lang ang mga hilaw na bilang. 3 araw na mas maikli ang Pebrero kaysa Enero, kaya nakaapekto rin yon. Sa antas ng kaswalti na 900 at 32 sundalo bawat araw noong Pebrero, kung may 3 dagdag na araw pa, halos 2,000 at 800 pang mga Ruso ang madadagdag sa buwan ng bilang. Ibig sabihin, aabot sana ng halos 29,000 ang casualties sa buwan na yon, kulang na lang ng 100. Pero mas mababa pa rin kaysa noong Enero. Pero hindi ganun kalaki ang diferensya para magsimulang magdiwang si Putin. Pagsapit ng tagsibol, medyo kumpiyansa na si Putin. Nakaayos na ang malakihang opensiba ng Russia para sa tagsibol at tag-init. Tapos na rin ang matinding taglamig sa Ukraine at ibig sabihin nito ay magagamit ng Russia ang susunod na 6 na buwan o higit pa para maglunsad ng mas malalakas na pag-atake laban sa mga depensa ng Ukraine. Mababasag na ang Ukraine. Sigurado si Putin doon. Pero nagkamali ang leader ng Russia. Noong Marso, muling tumaas ang bilang ng mga kaswalti ng Russia sa 31,760. Mas mataas ito kaysa noong Pebrero at bahagyang mas mataas pa sa sobrang taas na bilang noong Enero. At mula doon, patuloy pang tumaas ang mga bilang. 32,780 noong Abril, 33,760 noong Mayo. Noong Hunyo, halos 6,000 ang nadagdag sa buwan ng bilang ng mga kaswalti. At noong Hulyo, nadagdagan pa ito ng mahigit 3,000. Wala tayong nakikitang mga iisang insidente lang dito. Isa itong pattern.
Buwan-buwan na patunay kung paano nagiging mas nakamamatay ang Ukraine. Ang kinakaharap ngayon ni Putin ay ang posibilidad na sa taong 2026 ay maaring humantong sa pagkawala ng 500,000 sundalo ng Russia pagsapit ng katapusan ng Disyembre. Kung mapapanatili ng Ukraine ang parehong antas ng pagkawala na nakita natin nung Hulyo, sa susunod na 5 buwan, mawawalan pa ang Russia ng karagdagang 214,300 sundalo. Halos 453,000 buhay na ang masasayang dahil sa pagkahumaling ni Putin sa Ukraine. At mahigit 1.66 milyon na ang kabuuan simula nang magsimula ang pananakop. Pero tandaan ang pattern. Bawat buwan, maliban sa isa, sa 2026, ay mas marami ang napatay ng Ukraine na sundalong Ruso kaysa noong nakaraang buwan. Nawalan ang Rusya ng mahigit 11,000 pang sundalo na yung Hulyo kumpara noong Enero. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa ganitong pattern, hindi malabong umabot sa 50,000 ang kaswalti ng Rusya kada buwan bago matapos ang taon. Hindi yon aksidente. 50,000 kada buwan ang plano talaga ng Ukraine simulat sa pool. Noong Enero, ang noibagong talagang at ngayoy dating ministro ng tanggulan ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov ay nagdeklara na 50,000 sundalo ang magic number. Kung maabot ng Ukraine ang target na yon kada buwan, hindi na kayang-punan ng Rusya ang mga nawalang tauhan nito nang hindi nagsasagawa ng mapaminsalang mobilisasyon na maglalagay kay Putin sa alanganin, kapwa, sa lipunan at politika sa sarili niyang teritoryo. Tinitingnan nila ang mga tao bilang isang yaman at kitang-kita na ang kakulangan ayon kay Fedorov noon. Pinatunayan lang ng Hulyo yon at ang malaking problema ngayon ni Putin ay nauubusan na siya ng tanging yaman na kailangan niya para magkaroon ng laban sa Ukraine. Sige, maaring isipin ng pamunuan ng militar ng Rusya na wag na lang banggitin kay Putin ang napakalaking bilang ng mga nasawi. Hindi niya kailangang malaman at hindi na rin natin kailangang magkaroon ng mga aksidenteng pagkahulog mula sa mga bintana. Ang gagawin na lang natin ay ipakita ang mga kamanghamanghang tagumpay na naabot ng Rusya nitong Hulyo kapalit ng mga sakripisyong ito. Tungkol dyan, pinagsamsama ng Rusya ang pinakamasamang buwan nito ngayong 2026 sa isang bilis ng pag-usad na sobrang nakakahiya na halos hindi mo na nga matatawag na pag-usad. Ang pinakamagandang maipagmamalaki ng Rusya ay kahit papaano ay nakakuha ito ng mas maraming teritoryo nitong Hulyo kaysa noong Hunyo. At nagawa nga nila yon. Pero 0.11 na kilometro kwadrado lang kada araw. Ayun yan sa Institute for the Study of War o ISW na nagulat na nagawa ng Rusya na ang kinin hindi lang pasukin kundi aktwal na ang kinin 37.85 na kilometro kwadrado lang ng Ukraine ang nakuha nila nitong Hulyo. Para sa konteksto, ibig sabihin yan, gumastos ang Rusya ng humigit kumulang 1,132 sundalo para sa bawat kilometro kwadrado na lubos nilang nasakop sa Ukraine nitong Hulyo. Mababa yon. Hindi ito ang pinakamababa na naabot ng Rusya sa 2026 pero napakababa pa rin. Noong Hulyo 2025, nagawang masakop ng mga puwersa ng Rusya ang 455 tuldok 74 na kilometro kwadrado. Isang taon nang lumipas, hindi man lang nila nakuha ang ika-10 ng bilang na yon. Kahit pa nasa gitna sila ng opensiba sa tag-init na inaasahang magpapabagsak sa Donetsk at magdudulot ng pagbagsak ng Donbas. At isa pa yan sa mga punto. Itong malaking opensiba na palagi nating pinag-uusapan. Ayon sa ISW, wala itong nakuhang kahit anong operasyonal na mahalagang tagumpay. Hindi nagawang masakop ng Rusya ang anumang mahalaga. Siguradong hindi nito nabutas ang matitibay na depensa na inaasahan ni Putin. Ang pinakamagandang nagawa nito ay ang magpadala ng mga sumisingit sa Konstantinivka. Ngunit maliit na bahagi lang talaga ng lungsod ang inaangkin nila. Nakatayo pa rin ang Konstantinivka at may 3 pang mas pinatibay na mga lungsod sa depensibong hanay na yon na kailangang bumagsak kung sakaling makalusot ang Rusya. Tandaan mo ang lungsod na yan, ha? Babalikan pa natin yan mamaya. Malaking papel ang ginampanan ng pagbabago sa estratehiya ng Ukraine sa mga problema ng Rusya. Hindi lang noong Hulyo, kundi sa buong 2026. Ang mga tumpak na kontra-atake ay nagresulta sa muling pagbawi ng Ukraine ng mga teritoryo, lalo na sa timog. Dahil dito, napipilitan ang Rusya na ilipat ang mga sundalo na sanay nakatalaga para sa Donetsk. Ang dominasyon ng Ukraine sa paggamit ng mga drone, kapwa sa mga kill zone na umabot ng kilometro lampas sa mismong linya ng labanan at sa gitnang distansya ng pag-atake kung saan winawasak ng mga drone ang lohistika ng Rusya, ay napakalaki para sa Ukraine at labis na nakakasira para sa Rusya. Ang malaking problema ngayon ng Rusya ay ang buong kampanya nito ay nakatuon sa nakapirming pakikidigma sa isang labanan kung saan mas mahalaga kaysa dati ang pakikidigmang nakabatay sa pagmamanyobra ayon sa ISW. At may isa pang maliit na insulto sa mga natamong pinsala ng Rusya nitong Hulyo na dapat idagdag bago tayo makarating kay Putin at sa kanyang mga delusyon. Noong Agosto 3, iniulat ng Kiev Independent ang mga natuklasan ng medyang Ruso na Media Zone kasama ang Russian service ng BBC. Nagawang makumpirma ng Media Zone ang pagkakakilanlan ng 236,066 na mga Ruso na napatay sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Ang mga bilang na ito ay nahahati sa 86,600 na rang na mga voluntaryo, 26,200 na mga bilanggo na in-recruit para lumaban, at 19,000 na mga sundalong na mobilisa. Maari mo ring idagdag ang halos 7,500 na mga opisyal ng militar ng Rusya sa listahan. Ngayon, maaring narinig mo lang ang mga numerong ito at naisip mong parang kakaiba ang tunog nila. Halos parang hindi sila tugma sa mga bilang ng nasawi na naibahagi na namin. Tama ka, at may dahilan kung bakit. Ang 236,666 na namatay ay yaong mga kayang kumpirmahin ng Media Zone.
Sinasabi ng outlet na mas mataas pa talaga ang totoong bilang dahil ang impormasyon nila ay galing sa mga obituaryo, ulat ng regional na media, lokal na mga autoridad, at mga post sa social media ng mga kamag-anak. Kung ang mga pamilya, media at mga autoridad ay hindi nagsasalita tungkol sa pagkamatay ng isang sundalo na mas malamang mangyari sa Rusya, hindi ito naitatala at hindi rin ito mapapatunayan. Ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky mismo ang nagsabi na mas mataas pa ang totoong bilang 700,000 Ruso ang namatay sa panahon na ang Ukraine ay nakamit ang ratio na isa sa kanilang sundalo ang namamatay sa bawat 14 na Ruso. Idagdag pa ang mga nasugatan at nahuli sa bilang na yan at madali mong makikita kung paano binabasag ng Ukraine ang mga record sa buwanang bilang ng mga casualty ngayong 2026. At gayon pa man, parang hindi ito nakikita ni Putin. Kabaligtaran pa nga. Ipinagmamalaki niya na ang lahat sa Ukraine ay ayon sa plano. Hindi ito totoo. At malalaman mo na kung bakit napakabaliw ni Putin na iniisip niyang nananalo ang Russia. Pero bago yan, paalala lang na nanonood ka ng military show. Marami pang ganitong nilalaman, kaya siguraduhin nakasubscribe ka sa channel at naka-enable ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod. Dadaling ka namin sa isang pagpupulong noong Hulyo 26 na dinaluhan ni Putin at ng mga tauhan ng Russian Navy. Opisyal na nawala sa sarili si Putin sa pagpupulong na ito. Bukod pa sa pag-aangkin na wala namang anumang agresyon mula sa panig ng Russia sa Ukraine. At napilitan lang daw ang Russia na simulan ang tinatawag nilang espesyal na operasyong militar dahil sa panig ng kanluran at sa rehimen ng Kiev. Naggitngit at naglabas ng sama ng loob si Putin tungkol sa kung paano babagsak ang Ukraine. At yun pa lang ang simula. Sigurado ako, sa totoo lang, na sa huli o sa kalaunan, mawawala rin sa Ukraine ang mga kanlurang lupain na ito. At ang dating pag-aari ng Poland, Hungary, Romania ay babalik din. Sa huli, maaring hindi bukas, hindi rin sa makalawa. Maaring sa loob ng 1 taon o 2, 10 o 15 taon. Pero sa kasaysayan ay babalik din ang lahat sa dati nitong kinalalagyan. Ayon sa leader ng Russia, Putin, pakiusap. Maswerte ka na lang kung mapanatili mo pa ang Donetsk sa loob ng 10 o 15 taon, huwag mo nang isipin ang Poland o Romania. Sinasabi ni Putin na, ayon sa plano, ang lahat sa Ukraine, kahit na hindi naman talaga nangyayari dahil wala namang totoong agresyon. Pero meron, at kasalanan daw lahat ito ng kanluran. At ang rehimen ng Kiev, at sandali lang, nahihilo na ako. Ang nakikita natin kay Putin dito ay lantad na delusyon. Wala namang nangyayari ayon sa plano, pero umaasta si Putin na parang ganoon. At may mas marami pang mangyayari. Ang tanging tanong na maaari nating itanong sa puntong ito ay kung paano nagagawa ni Putin na magbitaw ng ganitong mga pahayag matapos ang 4.5 taon ng digmaan na labis ang naging gastos para sa Russia at kasunod ng pinakamalalang buwan ng bansa noong 2026. Simple lang ang sagot. Maaring totoong iniisip ni Putin na nananalo ang Russia dahil nagsisinungaling ng todo ang kanyang mga general para itago sa kanya ang katotohanan. Ayon yan sa ISW at hahayaan natin ang think tank ang magsalita tungkol dito. Malaki ang posibilidad na nagsisinungaling ang pangkat ng mga puwersa ng hilaga ng Russia at ang mataas na pamunuan ng militar sa Kremlin tungkol sa lawak ng mga tagumpay ng Russia sa hilagang Ukraine. Upang mapalakas ang kwento na ang mga puwersa ng Russia ay aktibong sumusulong sa buong larangan ng digmaan, kabilang ang bahagi ng frontline na halos 2 taon nang hindi gumagalaw. Ipinahayag ng ISW sa kanilang pagtatasa noong Hulyo 31 tungkol sa opensibang kampanya ng Russia. Ang nakikita natin doon ay malamang na isang maliit na halimbawa ng isang bagay na nangyayari mula pa noong inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ito ay isang tao na pinalilibutan ang sarili ng mga sipsip at mga taong sunod-sunuran. Hindi siya dapat magulat na wala sa kanila ang magsasabi sa kanya ng totoo at sa halip ay gagamit ng mga artipisyal na ginawang video at iba pang peking impormasyon para magmukhang mas maganda ang kalagayan ng Russia kaysa sa totoong nangyayari. Itinuturo ng ISW ang mga komandante ng hilaga ng Russia bilang mga may sala. Pero nakita na natin ang ganitong pagsisinungaling na ginagamit para impluwensyahan si Putin sa Donbas. Noong kalagitnaan ng Hulyo, sinabi ng Russia na nasakop na nila ang Konstantinivka. Maaring natatandaan mo ang lungsod na yon kung paniniwalaan ng Russia, okupado na ang Konstantinivka at maaari na silang magpatuloy sa natitirang bahagi ng Fortress Belt. Pawang kasinungalingan lang ito. Ang lungsod ay isa pa ring lugar ng labanan at mukhang mananatili itong ganoon sa natitirang bahagi man lang ng taon. Ang pinakamagaling na nagawa ng Russia ay ang paglusot, kung saan nagpapadala sila ng maliliit na unit na binubuo ng 2 o 3 sundalo para magtago mula sa Ukraine. Ang mga lumulusot na yon ay naroroon sa halos lahat ng Konstantinivka. Mukhang totoo yon. Pero ang paglusot ay hindi okupasyon. Malayo pa roon. Ang mga magkakahiwalay at nag-iisa-isang unit ng mga lumulusot ay wala ring magagawa kapag nakarating na sila sa kanilang mga pinagtataguan. Naghihintay lang sila ng suporta o kaya'y mapatay ng mga Ukrainian search and destroy squads. Kadalasan ay yung huli. Kung itong lahat ay ayon sa plano, gaya ng sinasabi ni Putin, napakakatawan ng plano. Ang dahilan kung bakit napakabagal at madugo ng pag-usad ng Russia ay dahil sa estratehiya ng paglusot na nagpapalantad sa mga sundalong Ruso habang tumatawid sila sa mga sona ng patayan na pinamumugaran ng mga drone. At kahit na makarating na sila sa kanilang destinasyon, tinatanggap ni Putin ang mga casualty dahil maaring hindi niya talaga alam ang tungkol dito o naniniwala siyang sulit ang mga sakripisyo dahil mabilis ang pag-usad ng Russia. Peke lang ang pag-usad. Ang leader ng Russia na hiwalay sa mga taong maaring magsabi sa kanya ng totoo ay wala na sa tamang pag-iisip, nalulunod sa ilusyon na ginagawang imposibleng makipagkasundo sa kanya at itinutulak siya nitong magmobilisa ng 500,000 sundalo dahil iniisip niyang ito ang magbibigay sa Russia ng huling tulak na kailangan para manalo sa digmaan. Kahit na ang Donetsk ay malayo pa ring bumagsak. Nawala na ng katinuan si Putin. At kung gagamitin ang mga salita ni Stanley mula sa The Office, nako, tutulungan siya ng Ukraine na mahanap ito. Ang katotohanang sumisira sa ilusyon ni Putin ay ang Hulyo ang sumira sa Russia. Hindi isang malakas na leader si Putin. Isa siyang tao na hindi pa kailanman naging mas naiipit kaysa ngayon.
naipit sa pagitan ng kanyang imperial na obsesyon at ng pabigla-biglang pag-eskalate na nagdala sa Russia sa ganitong sitwasyon na puno ng kasawian at walang patutunguhan. Sabi ni Lelamont na ngayon ay hawak na parang bihag ang Russia ng Putinismo. At tama siya doon. Ang tanging nagawa lang ni Putin mula noong Pebrero 2022 ay ang lubos na paghiwalay ng Russia mula sa kanluraning mundo at ang pagkasira ng ekonomiya ng sarili niyang bansa at ang pagkawala ng impluwensyang geopolitikal. Pinatunayan ng espesyal na operasyong militar sa mga dating umaasa sa Russia para sa proteksyon na hindi kasing lakas ang Russia gaya ng ipinapahayag nito. Si Putin ay isang taong obsesyonado. Hindi niya matanggap ang isang bersyon ng Russia na kailangang umiral sa loob ng mga hangganang itinakda noong 1991 matapos bumagsak ang Soviet Union. Kaya lumika siya ng isang pantasyang mundo kung saan si Putin ang hari at pinamumunuan niya ang Russia sa pagbawi ng lahat ng lupang nawala rito. Pero wala ni isa rito ang totoo. Ang totoo ay may 42,800 at 60 na mga Ruso ang namatay, nasugatan o nabihag noong Hulyo. Ang realidad ay mahigit 1.4 na milyon at patuloy pang nadaragdagan ang mga taong nasirang buhay dahil kay Putin. Lahat para sa isang digmaan na tila walang katapusan. Si Putin ay isang taong nahuhumaling sa ideolohiya at sa sarili niyang baluktot na bersyon ng kasaysayan. Marahil tinitingnan niya ang mga nangyari noong Hulyo bilang isang pagkakataon para ipagdiwang ang kanyang pamana. Ang mga sakripisyong ito ay magiging bahagi ng kasaysayan, katulad ng mga sakripisyo ng Soviet noong ikalawang digmaang pandaigdig at magiging bahagi ng alamat ng Russia. Mula lahat ng ito ay nasa pantasya lang ni Putin. At mas gusto ng leader ng Russia ang mga ilusyon na ito dahil ang totoo, malakas ang Ukraine at lalo pang lumalakas. Naiintindihan ng aming mga grupo na sa ngayon ay may pagkakataon kami lalong lumakas ang Ukraine sa larangan ng labanan at sa impapawid. At nakikita ng lahat ang mga kaukulang resulta ayon kay Zelensky noong Hulyo siyam, mahirap siyang pabulaanan. At habang lalo pang lumalakas ang Ukraine, ang talino ng kanilang estratehiya ay lalong magliliwanag. Hindi kailangang talunin ng Ukraine ang Russia. Hindi nila kailangang itaboy ang mga puwersa ni Putin hanggang sa mapunta ang mga ito sa kabilang panig ng hangganan. Ang paraan ng Ukraine ay nakatuon sa pag-ubos sa kalaban. Gawing napakabigat ng gastos ng digmaan na wala ng sinuman sa loob ng Russia. Kahit pa si Putin na wala sa katinuan ay hindi na ito kayang baliwalain. Ang layuning 50,000 kada buwan na itinakda ni Fedorov para sa Ukraine noong Enero ay mas mukhang maaabot na ngayon kaysa dati. Nawawalan ang Russia ng daan-daan, maging libu-libong sundalo para sa bawat kilometro kwadrado na kanilang nakuha. Ganito mananalo ang Ukraine. Magdulot ng napakaraming kamatayan na hindi na kayang magpatuloy ng Russia. Ang Hulyo ay isang sakuna para sa Russia at kahit patuloy na mamumuhay si Putin sa sarili niyang maliit na mundo, nagsasalita ng walang kabuluhan tungkol sa kung paano umaayon sa plano ang lahat sa mga bihirang pagkakataon na lumalabas siya mula sa kanyang bunker. Nakikita ng mga mamamayang Ruso ang nalalapit na pagbagsak ng kanilang bansa. Ngayon, maghihintay tayo hanggang sa katapusan ng Agosto. Halos tiyak na muli naming ibabalita sa inyo ang panibagong record na nabasag. At kung inakala ni Putin na ang malalaking pagbabago sa militar sa Ukraine ay magbibigay ng kaunting ginhawa sa Russia, nagkakamali siya. Ang tinatawag na espesyal na operasyong militar ni Putin sa Ukraine ay naging barbariko, brutal at nakamamatay. Malinaw na para sa Ukraine, pero pati na rin sa mga tao ng Russia. Hindi makaalis sa mga taktika noong panahon ng Soviet, kung saan ang mga sundalo ay parang mga pambala lang na isinusubo para sa mas malaking layunin. Nakaubos ng Russia ng 1.44 na milyong sundalo at patuloy pa itong nadaragdagan at malamang ay lalampas pa ito sa 1.5 milyon pagsapit ng katapusan ng 2026. Ang digmaan ni Putin ay nagdulot ng matinding pinsala sa Russia. Ngayon, nagpaplano si Putin ng isang bagay na magpapabagsak sa buong bansa. Isang sakripisyong napakadilim na pati si Stalin ay mapapalingon palayo ang pinaplano ngayon. 500,000 Ruso ang binigyan na ng babala habang naghahanda si Putin na gawin ang pinaka-nakakatakot na hakbang niya sa digmaan sa Ukraine. Noong Hulyo 27, nagbigay ng babala si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na naghahanda ang Russia na sa pilitang magpatawag ng hanggang 500,000 sundalo. Lahat ng ito ay para lang mapanatili ni Putin ang isang digmaan na nabigo ng makamit ang lahat ng layunin na itinakda niya noon pang 2022. Ito ay mobilisasyon sa antas na hindi pa nakikita sa buong labanan. Dahil naghahanda si Putin na sabihin sa kanyang mga tao na kailangan nilang magsakripisyo pa ng higit kaysa sa nagawa na nila para matupad ang kanyang pangarap na mapasa ilalim ang Ukraine. Nagbabala si Zelensky na hindi pa handang tapusin ni Putin ang digmaan at naglalatag siya ng mga hakbang para maisagawa ang mobilisasyon ng palihim hanggat maaari upang maiwasan niya ang galit ng sarili niyang mga tao. Gagawin niya ito sa simula ng Oktubre kung hindi natin siya bibigyan ng problema sa lohistika, armas, gasolina, diesel at kung hindi magpapataw ng lubos na mga parusa ang ating mga kaalyado dahil sa kanyang agresyon, pahayag ni Zelensky. Mahalagang buwan yon. Pinipili yon ni Putin dahil may dahilan siya. Sa pagitan ng Setyembre 18 at 20, gaganapin ng Russia ang kauna-unahang halalan para sa State Duma mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ayon sa bagong Eurasian Strategy Center, 450 kinatawan ang ihahalal sa pamamagitan ng party list at mga distritong tig-iisang kinatawan. Ginagamit din ng Russia ang mga halalang ito bilang pagkakataon para ipakita ang di umano'y kontrol nito sa teritoryo ng Ukraine na kanilang sinakop. Gaganapin ang botohan sa 11 distritong tig-iisang kinatawan na nilikha ng Russia sa mga sinakop na teritoryo bilang hayagang pagtatangka na pilitin ng mga tao ng Ukraine.
na makibahagi sa proseso ng parlamento ng Russia. Bagamat ang mga halalang ito ay layuning magpakita ng lakas, may kaakibat din itong panganib para kay Putin. Kahit na siya ay formal na itinuturing na independent, matagal nang malapit ang ugnayan ni Putin sa United Russia Party na siyang namumunong partidong pampulitika sa Russia. Para sa nalalapit na halalan, ang partidong iyon ay hayagang nangangampanya kasama si Putin sa unang pagkakataon sa halos 2 dekada ayon sa ulat ng Financial Times. Ipinapakita ni Putin kung saan nakasalalay ang interes niya at gugustuhin niyang makuha ang pinakamagandang resulta para sa United Russia ngayong Setyembre. Ang pagpapakawala ng mobilisasyon sa mga botante bago ang halalan ay maaaring magdulot ng isang pampulitikang sakuna para kay Putin. Kaya maghihintay siya hanggang Oktubre. At kapag nakuha na niya at ng United Russia ang gusto nila, pipilitin niyang ipadala ang mas marami pang mga Rusong labag sa kalooban sa harapan ng digmaan sa Ukraine na puno ng mga drone. Matagal nang naghahanda si Putin para sa mobilisasyon. Noong Pebrero 2026, iniulat ng United 24 Media na ang batas na ipinasa nung huling bahagi ng 2025 ay nagbigay daan sa Ministry of Defense ng Russia na magamit ang reserbang kubo na may 2 milyong katao. Ayon sa ulat, may ipinataw na pagpapatawag sa mga reservists sa mga tanggapan ng pagre-recruit. Mahalaga sa bagong batas na ito ay binabago nito kung paano ginagamit ng Russia ang mga reservists. Mula na magsimula ang pananakop sa Ukraine, ayon sa Kremlin, ginagamit lang ang mga reservists para protektahan ang mahahalagang infrastruktura sa loob ng Russia. Mahirap tukuyin kung gaano ito katotoo. Pero ngayon, hindi na yon mahalaga. Binubuksan ng batas ng 2025 ang posibilidad na ipadala ang mga reservists na ito sa Ukraine kung magpasya si Putin na kinakailangan ito na ilatag ng pundasyon para sa mobilisasyon. Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng iba pang mga hakbang ang mga pahayag ni Zelensky tungkol sa nalalapit na mobilisasyon. Noong Hulyo 27, iniulat ng Militarny na pinayagan ni Putin ang Ministeryo ng Depensa ng Russia na magkaroon ng access sa civil registry data ng Russia para sa layunin ng pagpaparehistro sa militar. Muli, sinusubukan ng Kremlin na itago ang kanilang mga ginagawa dito. Ipinapahayag nito na ginawa ang hakbang na ito upang mapadali ang proseso ng pagbibigay ng suporta sa mga tauhan ng militar at kanilang mga pamilya. May mga pagbabago na ginawa sa Artikulo 13 ng Batas sa Sibil na katayuan ng Russia na nagpapahintulot sa Ministry ng Depensa na kumuha ng impormasyon mula sa Civil Registry upang agarang maibigay ang itinakdang mga sosyal na garantiya at kompensasyon sa mga tauhan ng militar, veterano at kanilang mga pamilya ayon kay Militarny. Ngunit sa likod nito ay may babala. Ang datos na maaari nang ma-access ng ministeryo ay gagamitin din para sa layunin ng pagpaparehistro sa militar. Sa madaling salita, binigyan ni Putin ang Ministry ng Depensa pati na rin ang pambansang gwardiya ng Russia ng access sa isang civilian database na sa esensya ay nagpapahintulot sa kanilang dalawa na hanapin ang mga reservist bago pa man ang sapilitang conscription. May iba pang mga palatandaan na paparating na ang panibagong bugso ng mobilisasyon sa Russia. Bago pa man ang pagbabagong ito sa batas, nagsimula ng magsagawa ng mga training session ang mga lokal na otoridad sa loob ng Russia upang maghanda para sa malawakang mobilisasyon. Ang una sa mga session na yon ay naitala sa Volgograd, bagamat lumahok din ang mga kinatawan mula sa Rostov, Kalmykia, Astrakhan at mga sinakop na rehiyon ng Crimea, Luhansk at Donetsk. Kaya kung naghahanap tayo ng mga palatandaan kung saan malamang magsisimula ang Russia sa pagmumobilisa ng mga sundalo, ang 7 rehiyong ito ay malamang na magandang lugar para magsimula. Noong Hulyo 27, din iniulat ng UA.News na ang National Guard ng Russia ay gumawa ng isang kawili-wiling pagbabago sa kanilang mga regulasyon sa civil defense. Ang mga pagbabagong yon ay may kinalaman sa pagprotekta sa Russia mula sa mga banta sa panahon ng mobilisasyon, batas militar at digmaan. Sa madaling salita, tinitiyak ng National Guard ng Russia na mayroon silang mga legal na istruktura para supilin ang mga protesta at iba pang tinatawag na banta na maaaring lumitaw kapag nagpasya si Putin na magmobilisa ng mga sundalo. Dumarami na ang mga ebidensya. Hindi pa handa si Putin na i-anunsyo ito hanggang matapos ang halalan sa State Duma. Pero malinaw na naghahanda siya para sa isang mobilisasyon na ipinangako niyang hindi mangyayari. Sa katunayan, patuloy pa ring ipinapangako ng Kremlin yon. Bilang tugon sa mga pahayag ni Zelensky, itinanggi ng mga kinatawan mula sa State Duma ng Russia ang anumang ideya na may inihahandang mobilisasyon. Kabilang dito ang pinuno ng State Duma Defense Committee, si Andrei Kartapolov, na nagsabi, "Narinig ko na may sinabi si Zelensky tungkol dito, pero maiugnay ko lang yon sa katotohanang malamang ay sumobra siya sa inom noong weekend. Kaya nagwala ang kanyang imahinasyon." Pagkatapos ay iginiit ni Kartapolov na ang pangunahing paraan ng Russia para mapunan ang kanilang mga tauhan sa militar ay at mananatiling ang pagre-recruit ng mga voluntaryong pumipirma ng kontrata sa militar ng Russia. Tungkol dyan, Ginoong Kartapolov, ang mismong katotohanan na umaasa ang Russia sa pagre-recruit ng mga voluntaryo ay isa pang palatandaan na tama si Zelensky at may paparating na alon ng mobilisasyon. Hindi naging ganoon kaganda ang pagre-recruit ng mga voluntaryo para sa Russia ngayong 2026. Noong Mayo 4, iniulat ng Pravda na naitala ng Russia ang ikalimang sunod-sunod na buwan na mas marami silang sundalong nawawala sa Ukraine kaysa sa kaya nilang ma-recruit para mapunan ang bilang. Sa pagitan ng Disyembre 2025 at Abril 26, nakapag-recruit ang Russia ng 148,400 na tauhan, ngunit nawalan sila ng 156,735, kaya nagkaroon ng kakulangan na mahigit 8,000. Nag-aalahok ang Kyiv Independent ng ibang mga bilang batay sa talumpati ni Zelensky noong gabi ng Hulyo 25 na sumasaklaw sa buong 2026 hanggang ngayon. Sabi ng presidente ng Ukraine na umabot na sa 225,500 ang mga kaswalti ng Russia ngayong taon at nakapagpa-enlist sila ng
221,000. Mas maliit ang kakulangan, pero nandoon pa rin ito. Ipinapakita nito na napipilitan ang mga recruiter ni Putin na paulit-ulit kumuha mula sa isang balon na nagsisimula ng matuyo. Hindi pa ganap na kinakaharap ng Russia ang isang malalang krisis sa pagre-recruit. Pero habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay kada buwan, naitala ng Hunyo ang bagong record para sa Ukraine noong 2026 na may 39,470 kaswalti ng Russia sa buwang iyon lamang. Lalala pa ang problemang umiiral na ngayon. Nauubusan na ang Russia ng mga taong handang tumanggap ng malaking bayad kapalit ng pagkamatay sa Ukraine, kaya't nagiging desperado na si Putin. Sobrang desperado na siya, kaya inihanda na niya lahat ng kailangan para sa mobilisasyon. Halos hindi na maiiwasan ang susunod na mangyayari. Alam ni Putin na hindi na kayang tiisin ng Russia ang patuloy na pagkalugi. Kaya sinusubukan niyang gamitin lahat ng posibleng paraan hanggang Oktubre. Iniulat ng United 24 Media na ngayon ay pinipilit ng Russia na makakuha ng 30,000 sundalo mula North Korea at mga bagong missile launcher mula rin sa parehong bansa na darating sa kanilang bansa. Ito ay mula kay Zelensky na nagsasabing naghanda na raw ang Russia ng mga pasilidad sa reyon ng Voronezh para tumanggap ng mga paparating na sundalo mula North Korea. Isa itong banta hindi lang sa Ukraine. Tinutulungan ng Russia ang North Korea na matutunan ang pakikidigma, pagandahin ang kanilang mga armas at magkaroon ng tunay na karanasan sa labanan. Lahat ng ito ay banta sa lahat ng nasa Asia na abot ng mga missile ng North Korea ayon kay Zelensky. Banta man ito. Ngunit, isa rin itong palatandaan na naubusan na ng sariling sundalo ang Russia para sa mga posisyon sa likuran. Ang mga reservist ang nagsisilbi sa ganitong mga tungkulin. Maaaring lumitaw ang isa pang palatandaan na ang mga reserbang ito ay ipadadala na sa harapan. Idinagdag ng Kiev Post na pinalawak din ng Russia ang pagre-recruit mula sa mga bilangguan sa pamamagitan ng isang bagong panukalang batas na nagpapalawak sa posibleng bilang ng mga taong maaaring dalhin sa hukbo. Ngayon, sobrang desperado na ang Russia, kaya handa na itong isama ang mga taong nahatulan ng mga krimen na may kaugnayan sa organisadong krimen at maling paggamit ng mga lihim ng Estado. Bukod pa sa mga mamamatay tao, manggagahasa at mga adik sa droga na ipinapadala nila mula sa kanilang mga bilangguan papuntang Ukraine. Mukhang matalino ang pagpapadala ng mga taong nagkamali sa paghawak ng mga lihim ng Estado. Siguradong walang tsansa na maagaw sila ng Ukraine at gamitin laban sa Russia. Hindi sapat ang lahat ng ito. Ang 30,000 sundalong North Korean ay katumbas lang ng halos isang buwang pagkalugi ng Russia. Ang pagre-recruit mula sa mga bilangguan ay isang taktika na ginagamit nila ngayon at ang pagdagdag ng ilang bagong uri ng kriminal sa listahan ay hindi makakaapekto ng malaki sa bilang ng Russia gaya ng kailangan ni Putin. At ang issue sa voluntaryong pagre-recruit ay nangangahulugang lugi na ang Russia buong 2026 at sa mga huling buwan ng 2025. Kailangang mangyari ang mobilisasyon mas maaga o mas huli. Si Putin ay naghahanda na gumawa ng isang bagay na mapaminsala sa sarili niyang mga tao. Pero gaano nga ba kalala yon? At sapat ba ang sapilitang sakripisyong ito para maitawid ang Russia at kahit papaano ay makuha ang Donetsk? Bago natin sagutin ang mga tanong na yan, paalala lang na pinapanood mo ang Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at nakakapag-enable ng notifications, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang mga boton at bumalik sa panonood ng video. Ang nalalapit na mobilisasyon ng Russia ay magkakaroon ng dalawang pangunahing epekto. Magbabago ito ng sitwasyon sa frontline at magdudulot ng malalaking problema sa loob mismo ng Russia. Magsimula tayo sa frontline. Alam ng Ukraine na ang pagdagsa ng 500,000 sundalo ay masamang balita. Ang buong estratehiya ng Ukraine sa yugtong ito ng digmaan ay magdulot ng matinding pagkaubos sa mga puwersa at kagamitan ng Russia na mapipilitan si Putin na makipag-usap para sa kapayapaan dahil sa tindi ng kanilang pagkalugi. Nakikita natin ito sa lahat ng ginagawa ng Ukraine. Ang malalalawak na kill zones ay nagdudulot ng napakaraming kaswalti. Ang mga pag-atake sa loob ng Russia ay sumisira sa ekonomiya ni Putin at sa kanyang makinarya ng digmaan mula sa loob. At gamit ang mga mid-range na drone, winawasak ng Ukraine ang lohistika ng Russia at lumilihan ng mga oportunidad para sa mga kontra-atake. Kahit magpadala pa ng 500,000 sundalo ang Russia sa Ukraine, hindi mawawala ang estratehiyang yon. Gayunpaman, mas nagiging mahirap itong isagawa dahil magagawa ng Russia na punan ang mga puwang sa frontline, palakasin ang depensa at magpadala pa ng mas maraming tao laban sa mga fortifikasyon ng Ukraine. Kung gagana ito, gaya ng inaasahan ni Putin, maaari nitong pabilisin ang pagsakop sa mga lungsod sa sinturong kuta ng Donetsk. Gayunpaman, may problema ang Russia at ang problemang yon ay ipinaliwanag ni Zelensky. Ang pagpapalawak sa pamamagitan ng sapilitang pagre-recruit ng 500,000 sundalo ay mukhang maganda sa papel para kay Putin. Gayunpaman, magkakaroon ng malalaking operasyonal na problema. Marami sa mga ito ay may kaugnayan sa infrastruktura na kailangan ng Russia upang maging epektibo ang mga conscript na ito. Hindi niya agad-agad mapaghahanda ang mga taong ito, sabi ni Zelensky, at idinagdag pa. Ibig sabihin nito, muli siyang magpapadala ng mga taong hindi handa sa labanan. At ang resulta nito ay malalaking pagkalugi. Pipilitin ni Putin ang mga kumander na magpadala ng mga sundalong kulang sa pagsasanay at hindi pa handa sa frontline. Bagamat marami sa mga pinamumubilisan ni Putin ay mga reservist, karamihan sa kanila ay nakatanggap lang ng pangunahing pagsasanay at wala silang ideya tungkol sa impyernong puno ng drone na naghihintay sa kanila sa Ukraine. Sasabihan lang sila na mag-impake ng kanilang mga gamit, sumailalim sa ilang araw na pagsasanay at pagkatapos ay ipapadala na sila. At kung iniisip mong nag-i-exotic kami dito, mag-isip ka ulit. Matagal nang kilala ang kakulangan sa kalidad ng pagsasanay ng Russia. Noong Mayo 2025 pa lang, iniulat na ng Institute for the Study of War na nagsimula ng umasa ang Russia sa simpleng at hangal na taktika ng pagpapadala ng halos hindi sanay na mga recruit sa mga opensiba. Simple lang ang ideya, hindi naman talaga kayang gumawa ng malalaking opensiba ng mga recruit na yon.
Pero kaya nilang sumalo ng mga bala at pilitin ang Ukraine na maubos ang kanilang mga drone. Sa kanilang pagkamatay, nagkakaroon sila ng maliit na bahagi sa pagtulong sa Russia na sirain ang mga fortification gamit ang sarili nitong madugong bersyon ng attrition. Noong Pebrero, may lumabas na ulat mula sa United 24 Media na nagsiwalat na may ilang sundalong Ruso na nakakakuha lang ng 5 araw na pagsasanay bago sila ipadala sa harapan. Nag-aalok lang ang Russia ng halos isang crash course kung paano agad maging patay o sugatan. Kung hanggang 500,000 sundalo ang biglang kailangang ihanda para sa digmaan, hindi kakayanin ng mga training ground ng bansa. Suwerte na lang ang mga namobilize kung makakuha sila ng ilang araw na pagsasanay na natatanggap ng mga recruit na yon. Siyempre, wala namang pakialam si Putin. Para sa kanya, halos hindi na tao ang mga namobilize. Mga itinapong tauhan lang sila na pwedeng gamitin ni Putin para banggain ang depensa ng Ukraine gamit ang mga katawan ng tao. Walang pakialam si Putin sa mga namatay at nasugatan, pati na rin sa mga sakripisyong ginagawa ng mga sundalo at ng kanilang mga pamilya sa kanilang bayan. Ang tanging mahalaga kay Putin ay magamit niya ang mga tao ng Russia para tiyakin ang kanyang pamana bilang isa sa mga dakilang pinuno ng bansa sa panahon ng digmaan. Pero dapat alalahanin ni Putin ang epekto ng sakripisyong hinihingi niya. Gaano man kalaki ang epekto ng mobilisasyon sa harapan, maaaring sapat na ang epekto nito sa mismong Russia para tapusin ang pamumuno ni Putin. Balikan natin ang Setyembre 2022 matapos mabigong tuluyang pabagsakin ng espesyal na operasyong militar ang Ukraine nang kasing bilis ng ipinagyabang ni Putin, nagkaroon ng malaking problema ang Russia. Matindi ang paglaban ng Ukraine. Hindi sapat ang mga sundalong ipinadala para sa pananakop, kaya nangangailangan ang militar ng Russia ng panibagong dagdag na mga tropa. Ang bahagyang mobilisasyon ang naging solusyon na naisip ni Putin. Ayon sa mga ulat, nagpakilos ang Russia ng 300,000 reserba sa bahagyang mobilisasyong ito. At marami sa mga problemang inasahan ni Zelensky para sa ikalawang yugto ay nangyari. Ang pagtukoy, pagsasanay at pagsusuri sa lahat ng dapat sanang papasok sa Ukraine ay tumagal ng matagal. Naantala ng burokratikong red tape na sinubukan ng putulin ng Russia gamit ang mga bagong batas nito. Gayunpaman, mas nakakabahala para kay Putin ang naging tugon ng mga mamamayang Ruso. Nangyari ang unang yugto ng mobilisasyon na ito noong mataas pa ang suporta para sa pananakop sa Ukraine at kay Putin. At kahit ganon, noong Setyembre 2022, sumiklab ang mga protesta sa buong Russia at ayon sa Newsweek, nagresulta ito sa 10,000 mga Ruso na tumakas mula sa sarili nilang bansa upang makaiwas sa sapilitang pagsilbi sa militar. Ngayon, narito tayo, halos 4 na taon na ang lumipas at mukhang balak na naman ni Putin na gawin ulit ito. Ngunit sa mas malawakang saklaw. Ngunit ginagawa niya ang mga planong yon habang bumababa ang kagustuhan para sa digmaan sa Russia, pati na rin ang kanyang sariling kasikatan. Bigo ang mga Ruso sa kalagayan ng digmaan sa Ukraine na yon at makikita natin kung gaano sila nababahala sa mga survey. Sa isang ulat noong ika-1 ng Hulyo, sinabi ng TVP World na isang survey na isinagawa ng Institute of Conflictology and Analysis of Russia ng Ukraine ay nagbunyag na 81% ng mga Ruso ang nais ng agarang pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Natuklasan din sa parehong survey na 73% ng 1,000, 600 kataong tinanong ay tutol sa ikalawang bugso ng mobilisasyon. Pati ang approval ratings ni Putin ay bumababa na rin. Noong Hulyo 20, iniulat ng United 24 Media ang pinakabagong resulta ng polling ng Russian Public Opinion Research Center. Ang sentrong iyon nakaalyado ng Kremlin at ginagawa ang lahat para pagandahin ang mga numero para kay Putin. Natuklasan na 65.1% lamang ng mga Ruso ang sumasang-ayon sa pamamalakad ni Putin. Iyan ay pinakamababang punto para sa 2026 at nagpapakita na napapagod na ang mga Ruso sa digmaan. Kahit na mukhang mataas ang 65.1%, tandaan na ang numerong ito ay galing sa isang polling organization na kontrolado ng Kremlin. At marami sa Russia ang nag-aatubiling magpahayag ng hindi pagsang-ayon dahil sa takot na baka may kumatok sa kanilang pintuan mula sa lihim na pulisya ng Russia. Para sa ibang mga pinuno ng mundo, ang 65.1% na approval rating ay napakataas. Pero para kay Putin, na isang diktador na namumuno sa isang police state, malaking senyales ito na hindi na siya popular. Sa ganitong sitwasyon, balak ni Putin na pasimulan ang panibagong mobilisasyon na parang naghahagis siya ng sinding posporo sa pulbura. Bumabagsak na ang ekonomiya ng Russia dahil umabot na sa halos $77 bilyong ang budget deficit ng bansa. Kaya napilitan ang Kremlin na mangutang sa central bank para tustusan ang walang katuturang paggastos ni Putin sa digmaan. Umabot na rin sa kasaysayan ang kakulangan sa manggagawa sa bansa ayon sa ulat ng United 24 Media noong ika-5 ng Hunyo na nagpapahirap makakuha ng dayuhang pamumuhunan dahil walang kasiguraduhan na makakapagbigay ang Russia ng mga manggagawang kailangan ng mga negosyo. At ngayon, gusto lang ni Putin na humugot ng hanggang 500,000 katao mula sa Russia para ipadala sa Ukraine. Isa itong sakripisyong sobra na para sa Russia. At ito ay hakbang na tiyak na babalikwas kay Putin. May dahilan kung bakit muling binabalangkas ang mga batas ng National Guard at nagsasagawa ng mga pagsasanay para matiyak na handa ang mga rehiyon ng Russia para sa mobilisasyon. Wala sa mga iyon ang may kinalaman mismo sa proseso ng mobilisasyon. Alam ni Putin at ng kanyang mga kasabwat na ang mobilisasyon ay magdadala ng mga alon ng protesta, pag-alis ng mga reserbistang Ruso at isang bagong antas ng kawalang kasiyahan na higit pa sa nakita noong Setyembre. Pagod na ang mga tao sa Russia sa digmaan ni Putin. Pagod na silang mamatayan ng mga kamag-anak at magtiis sa sira-sirang ekonomiya. Wasak na mga linya ng supply ng gasolina at ang walang tigil na pag-atake ng mga drone ng Ukraine na tila hindi sila kayang protektahan ni Putin laban sa mga ito. Ang mobilisasyon ay magiging pampulitikang pagpapakamatay para kay Putin. At kahit hintayin pa niya matapos ang halalan sa State Duma bago gawin ito, hindi pa rin magbabago ang katotohanan iyon. Pero baka iniisip ni Putin na nagsimula na siya, kaya ito todo na rin niya. Noong
Hulyo 19, 2026, inihayag ng Ministeryo ng Panloob na Gawain ng Ukraine ang isang bagay na, sa unang tingin, ay parang wala namang kakaiba. Ang ipinakita nila noong araw na yon ay mukhang isa lang sa maraming naval drone na inilunsad ng Ukraine mula 2022. Ito naman ay isang walang taong sasakyang pandagat na ginawa ng unit ng mga combat diver. Pero ang detalyeng dahilan kung bakit kapansin-pansin ito ay hindi ang bangka mismo. Ang mahalaga ay kung sino ang gumawa nito. Ang unit ay Omega, ang Special Purpose Center ng National Guard ng Ukraine. Ang diving detachment nito ay sharing koponan na ilang araw bago nito ay gumamit ng drone para sirain ang Russian Su-24M bomber sa Sakhi Air Base sa sinakop na Crimea. Sinira ito bago pa man ito makalipad para sa isang strike mission. Ang mga taong nagpasabog ng Russian bomber na yon gamit ang mga sandatang bumagsak mula sa langit ay sila ring mga taong nagdidisenyo ng mga bangka na magdadala sa susunod na henerasyon ng mga Ukrainian drone sa dagat. Gusto naming ilan ang video na ito sa bangkang iyon, pati na rin sa kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano nakikipaglaban ang Ukraine sa isang naval war, kahit na limitado ang kanilang navy, at sa ilang taong pag-unlad ng naval drone innovation na nagdala sa lahat ng ito. Mahalaga ang operasyon ng bomber dito dahil ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kwento ng bangkang ito kumpara sa karaniwang balita tungkol sa drone ng linggo. Ang Su-24 ay isa lamang sa mga uri ng eroplano na ginamit para maghulog ng glide bombs sa mga lungsod ng Ukraine at sa mga posisyon sa harapan. Kaya ang pagtanggal ng isa bago pa ito makalipad ay mas mahalaga sa estratehiya kaysa sa pagpapabagsak ng drone o pagsira ng barko sa dagat. Gayunpaman, mas mahirap din itong gawin. Kailangan ng mga tao na pisikal na lumapit sa isang mahigpit na binabantayang base ng himpapawid ng Russia para gawin ang trabaho halos mano-mano. Iyan ang karanasan ng unit na pagkatapos ay gumawa ng sarili nilang naval drone. Hindi ito isang research and development team na natututo tungkol sa labanan mula sa mga ulat pagkatapos ng operasyon ng iba. Isa itong Special Operations Unit na nagdidisenyo ng kagamitan base sa mga misyon na mismong sila ang nagsagawa. Magsimula tayo sa kung ano talaga ang ginawa ng Omega Team dahil mahalaga ang mga detalye. Ayon sa Ministry of Internal Affairs ng Ukraine, ang sasakyang dagat ay dinevelop ng mga sariling inhinyero ng diving detachment na nakipagtulungan sa isang Ukrainian civilian IT company at hindi sa pamamagitan ng Centralized Defense Procurement System ng bansa. Ang mga larawang inilabas ng ministry ay nagpapakita ng bangka na pinapagana ng isang Japanese-made na Suzuki outboard engine at nilagyan ng satellite communications terminal na nagpapahiwatig ng isang plataporma na dinisenyo para mag-operate at manatiling konektado sa mga controller nito kahit lampas sa visual range. Ang bangka ay tahasang inilarawan bilang isang mothership na nagdadala ng mga FPV drone na pagkatapos ay lilipad upang sirain ang kalaban. Iyan ang buong konsepto sa isang pangungusap. Kaya ang bangka mismo ay hindi isang sandata, kundi parang magarang delivery truck lang na lumalapit sa target zone. Pagkatapos ay darating ang mga tunay na makinang pamatay, na ito ang subok at epektibong first-person view drones na kailangang maglunsad mula sa pinakamalapit na posisyon sa kalaban at makarating na may sapat na baterya para makamanobra at umatake. Ang ideya ay tila nagmula sa sektor ng Zaporizhia, kung saan ang mga kuponan ni Omega ay gumagamit na ng FPV drones laban sa mga logistics at kagamitan ng mga Ruso sa likod ng frontline. Doon, nararanasan nila ang parehong problema na nararanasan ng bawat operator sa digmang ito. Hanggang saan lang madadala ng baterya ang drone bago maubos ang kuryente para sa mismong pag-atake. Pero gamit ang isang delivery system, maaari mong palawigin ang abot nito ng mas malayo. Ang isang naval platform ay nilulutas ang problema sa abot, katulad ng kung paano nilulutas ng forward operating base ang problema para sa impanterya. Lumapit muna bago mo gamitin ang mahal at marupok na bahagi ng sistema. Iminungkahi ng National Guard na meron na silang mga unmanned team na nag-operate sa Timog Ukraine gamit ang mas malawak na pamamaraang ito. Maliit na mga bangka kasama ang FPV drones. Dagdag pa ang sarimen tactical na karanasan ng diving detachment para sirain ang mga sasakyang Ruso, kagamit ang may armor, mga fuel tanker at infrastruktura ng kuryente. Ang layunin ay para ang tinatawag na teknolohiya na tumutukoy sa mga drone at mga sistemang pinapatakbo ng malayuan ay magligtas ng buhay ng mga mandirigmang Ukrainyano habang pinapabilis ang paglipol sa mga puwersang Ruso. At hindi lang tumitigil ang unit sa mga strike mission. Isang ulat ang nagsabi na posibleng mga bersyon ng bangka ay nilalayong magdala ng FPV interceptor drones na ginagawang isang mobile coastal air defense ang parehong katawan ng bangka. Hindi pa inilalabas ng kagawaran ng interior ang opisyal na pangalan ng sasakyang pandagat o ang mga technical nitong detalye. Kaya ituring na, ang impormasyon tungkol sa makina at komunikasyon ay base lamang sa nakikita sa mga litrato at hindi sa isang kumpletong talaan ng mga detalye. Pero malinaw ang layunin sa likod ng bangka. Ngunit ang konsepto ng naval mothership ay hindi naman talaga bago. Ilang taon nang gumagamit ang Ukraine ng mga sea drone na may dalang mga FPV drone mula sa Barracuda system ng hukbong dagat hanggang sa gatran ng defense intelligence.
Ang bago dito ay kung sino na ang gumagawa. Isang Frontline Special Operations Unit, ang parehong mga diver na nagbabalak at nagsasagawa ng underwater sabotage missions laban sa mga eroplanong Ruso. Nagdisenyo at gumawa ng naval drone kasama ang isang pribadong tech partner sa halip na maghintay sa karaniwang proseso ng defense industry. Bahagi ito ng isang pattern na lalong naglalarawan kung paano nilalabanan ng Ukraine ang digmaang ito. Ang mga operator na gumagamit ng mga sandata ay sila na rin gumagawa nito. Inaalis ang mga patong-patong na proseso ng procurement at nag-i-innovate sa bilis ng frontline imbes na sa bilis ng isang ministeryo. Para maintindihan kung bakit mahalaga ang pattern na yon para sa digmaan sa dagat, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang Sea Drone program ng Ukraine. Dahil ito ay kwento ng isang bansa na sa pagsisimula ng malawakang pananakop ay halos walang navy at nauwi, 4 na taon matapos. Nagpapatakbo ng isa sa mga pinakabinabantayang eksperimento sa unmanned naval warfare saan mang panig ng mundo. Noong sinalakay ng Russia noong Pebrero 2022, ang tradisyonal na navy ng Ukraine ay hindi naging seryosong salik sa Black Sea. Ang pinakamay kakayahan nitong mga surface combatant ay nawala na o sinadyang palubugin sa mga unang araw ng digmaan upang hindi ito mapasakamay ng Russia. At ang Black Sea Fleet ng Russia na nakabase sa Sevastopol sa sinakop na Crimea ay may epektibong kontrol sa dagat. Iyon fleet ang nag-blockade sa mga daungan ng Ukraine, nagbanta ng amphibious landings malapit sa Odessa at nagsilbing lumulutang na missile platform na nagpapalipad ng mga missile sa mga target sa buong bansa. Ang unang tunay na sagot ng Ukraine ay ang paglubog ng cruiser na Moskva, ang flagship ng fleet, noong Abril 2022 gamit ang Neptune anti-ship missiles. Iyon ay isang malaking gulat sa plano ng hukbong dagat ng Russia at ang unang paglubog ng flagship ng kalaban mula pa noong Russo-Japanese War noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Pero ito ay isang beses lang na missile strike, hindi isang paulit-ulit na sistema. Kailangan ng Ukraine ng isang bagay na kaya nilang gawin ng maramihan, mura at hindi nangangailangan ng shipyard. Ang bagay na yon ay naging isang maliit mababang bangka na puno ng pampasabog na halos hindi makikita sa ibabaw ng tubig, mahirap makita sa radar at mas mahirap ang tamaan. Sinimulan ng mga Ukrainian na developer ang pagdidisenyo ng magiging serya ng Magura noong tagsibol ng 2022. At pagsapit ng Oktubre, ang mga unang prototype na bangka na nauna sa Operational Magura V5 ay lumahok sa isang pagsalakay sa mismong daungan ng Sevastopol, ang pangunahing base ng Russian Black Sea Fleet. Ang unang pagsalakay ay nakasira sa pinakabagong flagship ng fleet noon, ang frigate na Admiral Makarov, kasama ang isang minesweeper. Walang anumang nilubog ang mga drone noon gabing iyon, ngunit pinatunayan ng pagsalakay na gumagana ang konsepto. Ilang murang bangka na walang sakay ang nakapasok ng malalim sa pinakamatinding binabantayang naval base ng Russia sa Black Sea. Mula roon, mabilis na umusad ang programa. Ang Direktorat ng Militar na Intelihensya ng Ukraine o ang GUR ang naging pangunahing gumagamit ng pamilya ng Magura. At pagsapit ng 2023, ang mga bangka ay umaabot na sa malalayong lugar mula sa baybayin ng Ukraine. Noong Mayo 2023, 3 Magura drone ang umatake at nakasira sa Ivan Kurs, isang malaking barko ng Russia para sa pangangalap ng intelihensya na daan-daang milya ang layo mula sa Ukraine. Ang Security Service ng Ukraine, ang SBU, ay naglansad ng isang hiwalay na pamilya ng naval drone na tinawag na Sea Baby. At noong Hulyo 2023, Sea Baby. Mga drone na may halos 1 toneladang pampasabog ang umatake. Ang tulay ng Kerch Strait ang pisikal at simbolikong ugnayan sa pagitan ng sinakop na Crimea at mainland Russia. Ang mga Sea Baby drone ay inangkop din kalaunan upang maglagay ng mga naval mine, magdala ng rocket launcher at umatake ng karagdagang mga barkong Ruso malapit sa Novorossiysk nang ilipat doon ang kanilang fleet. Ang punto ng pagbabago na talaga namang nagpatibay sa mga naval drone bilang isang estratehikong sandata at hindi lang abala ay dumating sa simula ng 2024. Nung huling bahagi ng Enero, nilubog ng mga Magura VV5 drone ang Tarantul-class missile corvette na si Ivan Novets. At nung kalagitnaan ng Pebrero, nilubog nila ang Rapucha-class landing ship na si Cesar Kunichov. Iyon ang mga unang kumpirmadong paglubog ng mga barkong pandigma ng kalaban gamit ang mga naval drone sa kasaysayan ng digmaang pandagat. Hindi lang sa digmaang ito, kundi sa kabuuan. Sa loob ng humigit kumulang 1 taon mula sa unang pagsalakay sa Sevastopol, ayon sa mga ulat mula sa mga outlet na masusing nagbantay sa kampanya, pinagsamang mga pag-atake ng sea drone at missile ng Ukraine ang nakapagpalubog o nakapinsala sa humigit kumulang 2 dosen ng barko ng Russia. At pagsapit ng 2023 at papasok ng 2024, ang karamihan sa Black Sea Fleet ay inilipat mula sa Sevastopol, ilang daang kilometro papuntang silangan patungo sa mas malayo. At sa simula ay mas ligtas na base sa Novorossiysk, bagamat napatunayang pansamantala lamang ang proteksyong yon. Ang paglilipat na yon ay isa sa mga pinakakitang resulta ng buong digmaan. Isang bansa na halos walang makabuluhang hukbong dagat ang tumulong na mapaalis ang malaking bahagi ng Black Sea Fleet ng isang nuclear power mula sa tradisyonal nitong base sa Sevastopol gamit ang mga bangka na, kung paisa-isa, ay nagkakahalaga lamang ng ilang daang libong dolyar bawat isa. Kahit ang pag-atras papuntang Novorossiysk ay hindi tuluyang nakalutas sa problema ng Russia. Patuloy na pinapalawak ng mga sea drone ng Ukraine ang kanilang saklaw hanggang sa kalaunan ay tinatamaan na nila ang mga target na halos 500 milya ang layo mula sa baybayin na kontrolado ng Ukraine at patuloy na nadaragdagan ng kakayahan ang pamilya ng Magura. Pagsapit ng unang bahagi ng 2025, ang mga Magura V5 drone na nilagyan ang tinatawag ng Ukraine na Sea Dragon, isang infrared homing missile na inangkop mula sa lumang Soviet R-73 air-to-air missile ang siyang nagpabagsak sa mga Russian Mi-8 helicopter na nag-operate malapit sa Crimea. Ito ang unang kumpirmadong kaso ng isang naval surface drone nagpabagsak ng isang sasakyang panghimpapawid.
Ang mas malaking bersyon, ang Magura V-Pito, ay nilagyan na rin ng sarili nitong mga air defense missile. Ang nagsimula bilang isang improvised na speedboat na may pampasabog sa unahan ay sa loob ng 3 taon ay naging isang multi-role na naval platform na kayang umatake ng mga barko, tumama sa mga target sa lupa, at magpabagsak ng mga sasakyang panghimpapawid. Ang kakayahang iyon ang direktang ninuno ng mothership concept sa likod ng Omega na bangka. Nang magkaroon ng maasahang surface drones ang Ukraine na kayang umiwas sa radar at makaligtas sa pagtawid sa bukas na dagat, ang lohika na susunod na hakbang ay itigil ang pagtrato sa mga ito bilang mga pang-isahang ataking sasakyang may pampasabog at simulan ng gamitin ang mga ito bilang delivery platform para sa iba pang mga sistema. Ipinakita ng Navy ito sa publiko noong kalagitnaan ng Hulyo 2026 sa pamamagitan ng pagpapakita ng multi-layered na operasyon ng naval drone kung saan inatake ng Barracuda drone boat system nito ang isang observation post habang isang hiwalay na surface vessel na may dalang drone ang naglunsad ng reconnaissance at FPV strike drones. Ang mga onboard na drone ng bangka ay maaaring magpalipad-paligid, magkumpirma ng target at magpasa ng strike ng mas mabilis kaysa sa isang single-purpose na kamikaze craft na direktang nagpapataas ng precision at bisa. Ang isa pang sanggay ng trend na ito ng mothership ay ang air defense at maaaring ito ang maging mas mahalaga para sa susunod na yugto ng digmaan. Pero bago tayo makarating doon, siguraduhin nakasubscribe ka sa Military Show para sa araw-araw na balita. Noong Abril 2026, isang walang tripulanteng sea drone ng Ukraine ang nakapagpabagsak ng isang Russian Shahed drone gamit ang interceptor na inilunsad mula sa sarili nitong deck. Isang pangyayari na inilarawan ng Ukraine bilang kauna-unahan sa mundo para sa mga platapormang pandagat. Ito ay nagmumula sa katotohanan na ang mga sea drone ay practical na launch platform para sa mga interceptor system tulad ng Sting dahil kaya nilang mamuwesto sa laot sa kahabaan ng baybayin ng Black Sea at depensahan ang mga lungsod mula sa mga direksyon at distansya na hindi kayang abutin ng mga ground-based air defense. Inilarawan din ng Direktorato ng Militar na Intelihensya ng Ukraine ang isang insidente kung saan sinubukan ng mga tauhan ng Russian Coast Guard na pigilan ang grupo ng mga Ukrainian naval drone gamit ang maliliit na armas. Nagpaputok sila, ngunit naglunsad ang platform ng mga FPV drone na pumalibot at pumatay sa ilan sa mga tauhan ng Russia na sangkot. Pero hindi lang ito nakakaapekto sa labanan sa dagat. Ang mothership logic ng Ukraine ay lumalabas sa bawat larangan kung saan sila gumagamit ng mga uncrewed system. Kaya isa lang ito sa mga sanggay ng mas malawak na pagbabago sa estruktura. Sa lupa, noong kalagitnaan ng Hulyo 2026, gumamit ang ika-100 at 23 Separate Territorial Defense Brigade ng Ukraine ng improvised na landing craft, naghatid ng ground robot na may kasamang machine gun sa baybayin na okupado ng Russia sa Kimbern Spit sa Mykolaiv Oblast at agad itong inilagay sa isang combat role. Ito ra ang unang pagkakataon na isang maritime platform ang naghatid, naglapag at nagbigay daan sa isang ground robot na magsagawa ng misyon sa isang baybayin na okupado. Sa himpapawid, gumagamit ang mga puwersang Ukrainian ng mga UAV na parang heavy bomber para maghatid ng one-way attack ground robots para sa mga susunod na pag-atake sa mga posisyon ng Russia. Pinapalawak nito ang operational range ng mga ground robot habang pinananatiling mas malayo ang mas malalaki at mas mahal na bomber drone mula sa depensa ng himpapawid ng Russia sa mismong pag-atake. Pagsamahin mo lahat ng yan, mga bangkang nagpapalipad ng FPV drone at interceptor, mga bangkang naghahatid ng ground robot sa dalampasigan, mga bomber na naghahatid ng ground robot sa loob ng lupa, at malinaw na doktrina ang lumilitaw. Nakapagtayo ang Ukraine ng buong logistics layer gamit ang mga uncrewed platform na ang tanging trabaho ay dalhin ang mas maliit, mas mura at mas expendable na sandata ng malapit sa target nang hindi nilalagay sa panganib ang tao o mahal na kagamitan. Dito rin pumapasok ang detalye kung sino ang gumawa nito. Ang industriya ng drone ng Ukraine ay hindi kailanman naging isang top-down na programa tulad ng karaniwang sistema ng pagbili ng depensa. Isa itong desentralisadong ekosistema ng mga pribadong manufacturer, mga workshop na pinopondohan ng mga volunteer, at ngayon, lalo na, mismong mga unit sa frontline na dumidisenyo ng hardware base sa natutunan nila mula sa mga buwang aktwal na paggamit sa labanan. Halimbawa, ang mga Ukrainian na manufacturer tulad ng Frontline Robotics ay nag-uulat na gumagawa sila ng maliliit na pagbabago sa disenyo ng kanilang mga drone ng hanggang 20 beses sa isang buwan at may malalaking update tuwing 6 na buwan. Ito ay bilis ng pagbabago na halos hindi maiisip sa loob ng karaniwang proseso ng pagbili ng depensa sa karamihan ng mga militar sa kanluran. Ang diving detachment ng Omega na gumagawa ng sarili nilang bangka kasama ang isang pribadong IT partner ay akmang-akma sa parehong kultura na iyon. Ito ang mga operator na eksaktong alam kung saan mauubusan ng baterya ang kanilang FPV drones. Eksaktong alam kung paano tumutugon ang mga depensang baybayin ng Russia sa isang mababa at mabilis na bangka. At eksaktong alam kung ano ang kailangan ng diving team mula sa isang support platform sa panahon ng isang espesyal na operasyon. At imbes na gumawa ng mga requirements at maghintay na ibang tao ang gumawa nito, sila na mismo ang gumawa. Ang programa ng Ukraine para sa naval drone ay nagsimula na ring magbigay ng impluensya kung paano mag-isip ang ibang mga militar tungkol sa ganitong uri ng labanan, na siya ring patunay kung gaano nakalayo ang narating ng teknolohiya mula sa mga unang alanganin pang pagsubok ng mga prototype sa pagpasok sa daungan ng Sevastopol. Ginamit ng militar ng Estados Unidos ang mga armadong uncrewed surface vessel sa labanan sa unang pagkakataon noong mga operasyon sa Iran. At bago pa iyon, sinubukan ng mga Special Operations Forces ng US ang mga Ukrainian Magura maritime drone sa mga ehersisyo sa Pilipinas. Isang rehiyon na may sarili nitong malinaw na interes sa murang, mabilis at mahirap matukoy na mga naval strike craft.
lalo na dahil sa tensyon sa South China Sea. Hindi ibig sabihin nito na ang pamilya ng Magura o ang mga kaakibat nito ay malapit ng maging standard na kagamitan ng US Navy. Pero ibig sabihin nito, ang mga operational na aral na nakuha ng Ukraine sa pakikipaglaban sa mas malaking Navy kahit halos wala itong sariling fleet ay pinag-aaralan. At sa kahit isang kaso, ay direkta pang hiniram ng pinakamalaking military backer ng bansa. Medyo kakaibang posisyon yon para sa Ukraine. Sa karamihan ng bahagi ng digmaang ito, ang Ukraine ang tumatanggap ng teknolohiya at doktrina mula sa kanluran. Sa mga naval drone, bahagyang kabaligtaran ang daloy. Mahalaga ring maging malinaw kung ano talaga ang Katran at Barracuda dahil parehong maluwag na ginagamit ang dalawang pangalan sa mga ulat tungkol sa kwentong ito at hindi sila pareho. Ang Katran ay pinapatakbo ng Direktorat ng Intelihensya ng Depensa ng Ukraine at tulad ng pamilya Magura, pangunahing nagsilbing plataporma para sa pag-atake at pagmamanman sa sarili nitong kakayahan. Ang Barracuda ay pagmamay-ari ng hukbong dagat at ayon sa sariling demonstrasyon ng hukbong dagat noong Hulyo 14, ito ay partikular na ginawa para sa papel ng sasakyang pandagat na tagapagdala at tagapaglunsad ng mga drone, direktang umaatake sa target gamit ang sarili nitong onboard na mga sistema at pagkatapos ay nagpapalipad ng mga subordinate na FPV drone upang palawigin ang labanan. Ang Omega na bangka ay mas malapit sa konsepto ng Barracuda kaysa sa isang single-purpose na strike drone tulad ng mga unang bersyon ng Magura, isang carrier muna, sandata pangalawa. Ang nagkakaiba lang nito sa alinmang programa ng gobyerno ay ang pinagmulan nito, mga inhinyero mismo ng isang unit ng labanan na nakikipagtulungan sa isang pribadong partner sa labas ng formal na proseso ng pagbili. Sulit ding sukatin sa numero kung gaano kabilis lumalawak ang ecosystem na ito sa mas malawak na saklaw. Ang Ukraine ay nakagawa ng humigit kumulang 10,000 ground robotic systems noong 2025 at naglalayong makagawa ng mga 50,000 sa 2026, 5 beses na pagtaas sa loob lamang ng isang taon. Ang European Union naman sa kanilang panig ay kumikilos upang gawing formal ang kanilang suporta para sa ganitong uri ng base ng produksyon. Noong kalagitnaan noong Hulyo 2026, pumirma ang EU at Ukraine ng isang kasunduan tungkol sa drone na layuning alisin ang mga hadlang sa burokrasya upang mas madali makabuo ng mga joint venture ang mga kumpanyang Ukrainian at Europeo at inilunsad din ng European Commission ang isang kasabay na EU-Ukraine Drone Alliance. Pinagsasamaan ito ang mga kumpanya, mananaliksik at mga puwersang militar mula sa magkabilang panig na inaasahang magdaraos ng unang pagpupulong ng 18 founding members sa Brussels sa Setyembre. Wala sa perang iyon o balangkas ng pulisya ang direktang natayo ng Omega Boat. Ang sasakyang iyon ay nagmula sa isang diving unit at isang pribadong kumpanyang IT ng Ukraine na kumilos sa sarili nilang inisyatiba. Pero ito ang mas malawak na agos na ginagalawan ng kwento, isang ekonomiyang pangdigmaan na natutong ituring ang mga improvisasyon sa frontline bilang lehitimong pinagmumula ng mga bagong sandata sa halip na isang bagay na dapat sentralisahin at pabagalin. Kaya saan nga ba nito iniiwan ang posisyon ng Russia sa Black Sea pagsapit ng tag-init ng 2026? Hindi naman gaanong nagbago ang pangunahing sitwasyon mula nang umatras ang fleet papuntang Novorossiysk, pero patuloy na nadaragdagan ang presyon. Napilitan ang Black Sea Fleet ng Russia na patuloy na iangkop ang kanilang mga operasyon at nakita nilang malaki ang labawas sa kanilang mga oportunidad para sa malalaking aksyon sa Black Sea kumpara noong mas maaga sa digmaan. Ang isa pang nagbago ay ang anyo ng banta na kinakaharap ng mga puwersa ng Russia sa kahabaan ng baybaying iyon. Dati, sapat na ang ilayo ang malalaking barkong pandigma mula sa ilang kilalang lugar ng paglulunsad ng drone. Ngayon, kailangan ng isaalang-alang ng mga tagaplano ng Russia ang maliliit na bangka na maaring may dalang pampasabog, isang FPV swarm, isang interceptor drone, isang ground robot o kombinasyon ng lahat ng nabanggit. Maaring ilunsad ng kahit sino mula sa mga tripulante ng Navy hanggang sa mga intelligence operator hanggang sa isang unit ng Special Operations Diving na kumikilos ng mag-isa. Ang di mapaghulaang katangiang yan ang tunay na estratehikong bentahe na nabuo ng Ukraine dito. Akala ni Putin ay hindi siya kayang galawin. Nang inilunsad niya ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar, sigurado siyang hindi makakaganti ang Ukraine. Kahit nabigo ang unang pananakop, hindi yon mahalaga kay Putin. Wala namang sandatang pangmalayuan ang Ukraine. Mananatili lang ang labanan sa teritoryo ng bansang sinalakay ng Russia at doon na matatapos iyon. Ang laki na ng pinagbago ng panahon. Ang dating untouchable na leader, abot kamay na ngayon. At sa isang drone lang, ipinakita ng Ukraine kay Putin na maaari siyang tamaan anumang oras. Dadalhin namin kayo sa Gelendzhik sa rehiyon ng Krasnodar. Itong napakagandang estate na ito, natanaw ang Black Sea at nagastos ni Putin ng mahigit $1 bilyong para gawing marangyang palasyo na maaari niyang gamitin tuwing gusto niyang magpahinga, ay sinasabing hindi kayang galawin. Kilala sa buong mundo bilang palasyo ni Putin, ang malawak na estate na ito ay may lahat ng maaaring kailanganin ng isang baliw na diktador. Nung nakaraan, ang palasyong ito ay napuno ng pinakamagarang mga kasangkapan na maaari mong maisip. Karamihan dito ay mga regalong ibinigay kay Putin ng mga oligarkang kanyang pinayaman mula nang siya ay maupo sa kapangyarihan. Sa isang pagkakataon, humigit kumulang 1,500 katao ang nagtrabaho sa pagtatayo at pagsasaayos ng marangyang gusaling ito. Meron itong Japanese garden, isang pool na nasa antas ng sahig at isang napakalaking gym na halos gawa lahat sa marmol. Oo, karamihan dito ay gawa lang sa plasterboard. At sa mga sumunod na taon, ang ilan dito ay natakpan ng hindi magandang berdeng amag. Pero kung tutuusin, pinapatunayan lang nito na ang Gelendzhik ay tunay na palasyo ni Putin. Kamangha-mangha sa labas, pero bulok sa loob. Ang palasyong ito ay isang monumento sa lalong nagiging hiwalay na mundo na nilikha ni Putin para sa sarili niya. Isang mansyon na malayo sa tahanan, mahigpit ang seguridad
at malayo sa karaniwang Ruso. Dito nagpapahinga si Putin. Matibay ang paniniwala na walang makakagalaw sa kanya habang nasa loob siya ng mga pader ng palasyo. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Noong Agosto 3, pumutok ang balita na may bumagsak na drone ng Ukraine. Ilang kilometro lang ang layo mula sa palasyo ni Putin. Hindi naman direktang tinamaan ng Ukraine. Hindi rin tiyak kung ang palasyo talaga ang target. Malabong yon ang target dahil ang drone na bumagsak ay umano'y pinabagsak 300 metro lang mula sa isang pasilidad na konektado sa paggawa ng mga misil ng Russia. Mukhang yun ang mas malamang na target. Pero para kay Putin, hindi mahalaga ang pasilidad na yon. Pati na ang 6 na namatay at 4 na nasugatan nang gawin ng Russia ang nakakabaliw na desisyon na pabagsakin ang drone ng Ukraine sa isang mataong dalampasigan. Ang mahalaga kay Putin ay na ang iisang drone na ito ay maaring pumatay sa kanya. Ito ay pinabagsak sa layong 24 na kilometro lamang mula sa Gelendzhik, na nagpapakita kay Putin na kahit ang pinakamatinding binabantayang sulok ng Russia na ginawa niya para sa sarili niya ay abot na ngayon ng Ukraine. Maaring hindi mismong palasyo ang tinatarget ng Ukraine, pero pwede sana at pwede pa rin anumang oras. Ang digmaan na sinimula ni Putin ay mas malapit na sa kanya ngayon kaysa dati. Ang inakala ni Putin na isang pagsalakay na walang magiging masamang epekto sa mga mamamayang Ruso ay naging isang ganap na digmaan na nagbabanta sa lahat ng tao sa Russia. Ang mga elitistang politikal na pinangungunahan ni Putin, akala nila na sila ay ligtas sa likod ng isang di nakikitang pader na nilikha ng kawalan ng kakayahan ng Ukraine na atakihin sila sa kanilang mga tahanan. Ang pader na iyon ay gumuho na at malinaw na narinig ni Putin ang mensahe. Wala nang lugar para sa kanya na matataguan sa Russia na hindi kayang abutin ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Kyiv Post, isang komentador na Ruso ang nagsasabing wala nang iisang larangan ng labanan at wala na ring likurang lugar kung saan basta ka na lang makakapagtago. Wala nang matataguan sa Russia. Tama ang komentador na yon. Kahit na isang drone lang ang naging sanhi ng takot sa Gelendzhik at malalaman mo rin kaagad kung paano tumugon ang Russia. Ang totoo, nakapag-ipon na ang Ukraine ng tinatawag nilang mga sandatang pangmalayuan na posibleng tumama kay Putin. Halos kahit saan maliban sa nagyayelong malamig at liblib na Far East ng Russia. At kahit ang rehiyong yon ay maaring hindi na rin ligtas sa mga susunod na panahon. Noong Hunyo 21, inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na mayroon na silang mga drone na kayang bumiyahe ng hanggang 3,000 kilometro habang nangako siya na araw-araw nang magsasagawa ng pag-atake ang Ukraine laban sa Russia sa mga sinakop na teritoryo. Hindi na tayo naghintay ng matagal para patunayan ng Ukraine ang mga sinasabi nilang abot ng mga ito. Noong Hulyo 7, lumabas ang balita na nagsagawa ang Ukraine ng pag-atake sa Omsk Oil Refinery sa Siberia na nagdulot ng malaking sunog. Anumang pagdududa na maaring meron si Putin tungkol sa mga pahayag ng Ukraine ay nawala agad. Ito ay isang record-breaking na pag-atake pagdating sa distansya dahil ang Omsk ay humigit kumulang 2,500 kilometro ang layo mula sa teritoryong hawak ng Ukraine. Nangako si Zelensky, tinupad ng mga drone operator ng Ukraine. Dapat mag-alala ng husto si Putin dahil may isa pang pangako si Zelensky. Noong Hulyo 24, matapos ang pag-atake sa Omsk at bago pa dumating ang isang drone na nagdulot ng pagkataranta sa Russia sa Gelendzhik, sinabi ni Zelensky na kasalukuyang gumagawa ang Ukraine ng bagong teknolohiya para sa mga drone. Malapit nang bigyan ng teknolohiyang iyon ang mga drone ng Ukraine ng kakayaang lumipad ng hanggang 5,000 kilometro. At ang bagong henerasyon ng mga long-range na parusa ay hindi isang malayong konsepto. Inasahang mapapasakamay ng mga operator ng Ukraine ang mga drone na lalampas sa 4,000 kilometro bago matapos ang 2026 at ang mga lalampas sa 5,000 kilometro bago matapos ang 2027. Hindi rin magpapahinga ang Ukraine sa mga tagumpay na yon. Gumagawa sila ng mga drone na kayang bumiyahe ng hanggang 10,000 kilometro na halos maglalagay sa bawat mahalagang bahagi ng Russia sa kanilang abot. Hindi darating ang mga drone na yon sa 2026. Kailangan pang maghintay ng Russia hanggang 2027 bago nila harapin ang mga sandata ng Ukraine na lilipad ng mas malalim pa sa kanilang teritoryo kaysa sa inaakala ng kahit sino. At yon ang punto ng Omsk, ng Gelendzhik at ng bawat drone na ipinapadala ng Ukraine papasok sa Russia. Lahat ng yon ay lumalabag sa kasunduang inilagay ni Putin nang ilunsad niya ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Ibinenta ni Putin sa kanyang mga tao ang isang napaka-espesipikong pangako nang salakayin niya ang Ukraine noong Pebrero 2022. Hindi sila masasaktan. Walang bahagi ng Russia ang matatamaan. Simple lang ang kasunduan. Suportahan si Putin sa espesyal na operasyong militar at gagantimpalaan ang mga Ruso ng muling pagsasama ng Russia at Ukraine kasama ang lahat ng kasaganaan na ipinapangako ng isang bansa na may tinatayang $15 trilyong na yaman sa mineral. 4.5 taon matapos ibenta ang pangakong yon, dapat nang humingi ng refund ang Russia. Araw-araw ay may mga misil at drone na lumilipad papasok sa teritoryo ng Russia. May mga brownout, kakulangan sa tubig, amoy ng nasusunog na langis sa hangin at marami pang iba. Lahat ng ito ay ipinangako ni Putin na hindi magiging problema. Ang pagbagsak ng drone sa Gelendzhik ay isa lamang halimbawa na nilabag ng kasunduan. Pero ito ay isang halimbawa na lalo pang nagpapakita ng kahinaan ni Putin kaysa dati. Hindi lang ang mga Russian sa malalayong lugar na kakaunti ang depensa ang dapat mag-alala. Dapat matakot ang bawat Russian dahil wala nang tinatawag na ligtas na likurang lugar sa bansa ngayon. Hindi na ligtas ang Moscow.
Sigaw ng headline ng isang ulat ng Euromaidan Press noong Hunyo 18 na sumunod matapos isagawa ng Ukraine ang ikalawang pag-atake nito sa loob ng 3 araw laban sa Moscow Oil Refinery na ilang hakbang lang ang layo mula sa Kremlin. Patuloy na tina-target ng Ukraine ang gitnang sistemang nerbiyos ng Russia buong 2026 ayon sa Center for European Policy Analysis noong Hulyo 15. Ang mga planta ng kuryente, refinery, infrastruktura, base militar at mga sistema ng pagpainit ay lahat target ng mga long-range na sandata na nagbago ng takbo ng digmaan at pumilit sa Russia na patuloy na suriin muli ang kalkulasyong militar nito. Ang realidad ng Russia sa 2026 ay napakalayo na sa mga pangako ni Putin noong 2022 na para bang nasa ibang dimensyon na ito. At tungkol naman sa Gelendzhik, anuman ang dating aura na bumabalot sa gumuguhong palasyo ni Putin ay opisyal nang nawala. Ang iisang drone na nakarating sa Black Sea Corridor ng Russia noong Agosto 3 ay hindi ang unang nagbanta sa palasyo ni Putin. Noong Agosto 2025, nagdulot ng sunog sa kagubatan ang mga debris mula sa isang pinabagsak na Ukrainian drone na 10 kilometro lang ang layo mula sa palasyo. Muling ipinapakita na kayang tamaan ng mga drone ng Ukraine ang napakalaking gusali kung gugustuhin talaga ng Ukraine. Isa pang sunog ang naiulat malapit sa Gelendzhik noong unang bahagi ng 2026 na muli ay resulta ng isang drone na pinabagsak. Sa ngayon, nananatiling matatag ang depensa ng himpapawid ng Russia sa paligid ng palasyo ni Putin. Ngunit, dapat naman nating asahan yon. Hindi pa naglalabas ang Ukraine ng isang malawakang sabayang pag-atake ng mga drone laban sa palasyo. Bawat drone na pinabagsak ng Russia ay isang hiwalay na walang pilotong sasakyang panghimpapawid na malamang ay papunta sa ibang target. Pero madalisan nang naging target ang Gelendzhik. Maaaring mangyari pa ito sa hinaharap. At kapag naging target na ito, magiging interesante kung paano tatagal ang depensa ng palasyo kapag hinarap na nila ang 12-12 ng o baka daan-daang drone. Sa halip na paisa-isang drone lang paminsan-minsan. May isang bagay na sigurado tayong masasabi tungkol sa nangyari malapit sa palasyo ni Putin. Nagpapanik ang Russia. Makikita natin yan sa naging tugon nila sa pag-atake. Totoo ang panik na yan. At dapat lang, may halong pagkukunyari rin ito. At nagbibigay ito sa atin ng kaanting pananaw sa mapanlinlang na taktika ni Putin sa media. Pati na rin sa takot na araw-araw na niyang nararanasan. Pero bago tayo lumalim dyan, paalala lang na nanonood kayo ng Military Show. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button at i-enable ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang kahit isang video. Ang naging tugon ng Russia sa nangyari sa Gelendzhik ay eksaktong inaasahan mo matapos marinig na may mga sibilyang naging biktima ng drone ng Ukraine. Nagkaroon ng pagkakataon na palabasin ang Ukraine bilang kontrabida. Sinunggaban ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia ang pagkakataong iyon ng buong buo. Ang Ukraine ay gumamit na ng international na terorismo ayon kay tagapagsalita Maria Zakharova. Isang grupong terorista ang kumontrol sa estado ng Ukraine. At ang kanluran ay kasabwat sa pagsuporta sa terorismong ito. May dahilan kung bakit pa ulit-ulit ginagamit ang salitang terorista. Gusto nung Russia na itanim ang ganitong kwento sa isipan ng kanilang mga tao. Dahil ang paglalarawan sa Ukraine bilang isang bansang terorista na umatake sa mga sibilyan ay nagsisilbing dahilan ni Putin para sa kanyang pananako. Kinailangan ng Russia na ilunsad ang espesyal na operasyong militar. Kinailangan nitong manatili sa Ukraine. Kahit na naging malinaw na nabigo ang unang pananakop. Sinusubukan ng mga Ukrainian na patayin ang lahat ng Ruso. At tanging ang matapang na si Putin at ang militar ng Russia lang ang makapagliligtas sa inyo. Ibang klase ang pagkukunwari nila. At ang totoong nangyari sa Gelendzhik ay malayo sa inaakala. Malamang napansin mo na yan kung naalala mo ang sinabi namin kanina. Malinaw na may target na militar ang Ukraine. Isang pasilidad na nagsisilbi sa missile pipeline ng Russia. Ilang metro lang ang layo mula sa kung saan bumagsak ang drone ng Ukraine. Tungkol naman sa drone, pinabagsak ito ng air defenses ng Russia. At tungkol sa desisyon na magpaputok, si Andriy Kovalenko na namumuno sa Center for Countering Disinformation ng Ukraine may ilang matitinding salita para sa Russia. Ito ay gawa ng Russian Air Defense Forces na pinabagsak ang drone sa ibabaw ng isang beach na puno ng mga nagbabakasyon at nakakaawang mga pagsisikap ng mga autoridad ng Russia na madalas itinatago ang mga air raid alert o hindi ginagawa ang lahat ng kinakailangan para matiyak ang kaligtasan ng mga Ruso tuwing may ganitong alerto, ayon kay Kovalenko. Binanggit na sinadya ng Russia na pabagsakin ang drone ng Ukraine sa isang mataong beach. At na ang Ukraine ay tanging mga target lang na bahagi ng military-industrial complex ng Russia o yaw mga tumutulong kay Putin na pundohan ang kanyang digmaan, ang inaatake. Sa pagsusuri ng CNN sa video ng pagbagsak ng drone ng Ukraine, napag-alaman na maririnig ang sunod-sunod na putok mula sa hindi bababa sa 3 armas ilang sandali bago lumapag ang drone. Pagkatapos, ang drone ng Ukraine ay biglang lumihis at bumagsak sa beach dahil nawala ang kontrol sa direksyon nito. Ginawa ito ng Russia sa sarili nila pero inaangkin nilang terorismo ito. Tignan natin ang pagkukunyari nila tungkol dito, sandali. Sinasabi ng Russia na teroristang estado ang Ukraine dahil pinabagsak ng Russia ang drone ng Ukraine sa isang mataong dalampasigan. Sa pinakamabuti, isa lang itong aksidente ng Russia na ginagamit nila para siraan ang Ukraine. Sa pinakamasama, sinadya ng Russia na pabagsakin ang drone na ito nang hindi nagbibigay ng babala kung ano ang paparating para magdulot ito ng mga biktima na maipaparatang nila sa Ukraine. Sa kahit anong paraan, hindi sinadya ng Ukraine ang mga nasawing iyon. Yan ang hindi natin masasabing totoo sa Russia
at sa mga malalayong pag-atake nito laban sa Ukraine. Ayon sa tanggapan ng United Nations High Commissioner for Human Rights, pumatay ang Russia ng 16,431 na sibilyang Ukrainian mula Pebrero 24, 2022 hanggang Hunyo 30, 2026. Isa pang 48,600 at 13 na sibilyan ang nasugatan. Marami sa kanila ay dahil sa mga missile at drone ng Russia. Sa katunayan, ilang araw bago ang nangyari sa Gelendzhik, naglunsad ang Russia ng ballistic missile strike laban sa Kiev na pumatay ng 9 at sumugat ng 12 ng iba pa. Ito ang pagkakaiba ng Ukraine at Russia. Ang Ukraine ay tinutumbok ang mga target militar at ang pagkamatay ng mga sibilyan ay aksidente lamang. Ang Russia ay sadyang tumatarget sa mga sibilyan. Ginagawa na nila ito simula pa nung simula ng pananakop at magpapatuloy pa ito dahil naniniwala si Putin na ang paglalagay ng takot sa puso ng mga sibilyan ng Ukraine ay maaaring mag-udyok sa kanila. Natalikuran si Zelensky at tanggapin ang Russia. Kapag inaangkin ni Zakharova na terorismo ang nangyari malapit sa palasyo ni Putin, mas hungkag pa ang kanyang mga salita kaysa kay Kevin Bacon sa isang mababang kalidad na sci-fi na pelikula noong dekada 2000. Hindi mo talaga kayang seryosohin ang Russia kapag sinasadya nitong gumawa ng mga kalapastanganan na hindi man lang nito sinusubukang bigyang katwiran. Si Putin ay isang kriminal sa digmaan. Malinaw na malinaw iyon. Pero ang nangyari sa Gelendzhik ay nagpapakita rin sa atin na ang isang taong dating nag-aakalang hindi siya kayang galawin ay maaari na ngayong tamaan anumang oras. At dahil doon, siguradong matatakot si Putin. Isang kriminal na laging nagtatago, hindi makagalaw ng malaya sa sarili niyang bansa dahil alam niyang, balang araw, maaring siya mismo ang puntiryahin ng mga operator ng drone ng Ukraine. May isa pang dahilan kung bakit mabilis na naglabas ng panibagong pagkondena ang Russia laban sa Ukraine. Para sa isang insidente na hindi naman kasalanan ng Ukraine. Hindi lang ito tungkol sa pag-aakusa na teroristang bansa ang Ukraine. Ginagamit ni Putin ang nangyari sa Gelendzhik bilang propaganda habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang mundo na aktibong tinatangkang patayin siya ng Ukraine. Habang siya ang kasalukuyang presidente ng Russia. Alam natin ito dahil may kasaysayan na si Putin pagdating sa ganitong mga bagay. Nung bandang huli ng 2025, inangkin ng Russia na naglunsad ang Ukraine ng drone attack laban sa tirahan ni Putin sa hiladang rehiyon ng Novgorod. Todo-todo ang Russia sa pag-iit ng claim na ito. Naglabas pa sila ng footage na di umano ay nagpapakita ng mga drone ng Ukraine na pinabagsak sa lupa sa labas ng tirahan. Sa kabuuan, ayon sa Russia, nagpakawala ang Ukraine ng 91 long-range drones laban sa bahay ni Putin. Isa o dalawa lang ang pinabagsak sa footage. At wala ring video na nagpapakita ng mismong pagpabagsak sa mga drone. Ang mga mahilig sa teorya ng sabuatan ay maaring agad na inisip na itinanim ng Russia ang mga piraso ng drone ng Ukraine mula sa ibang pag-atake sa Novgorod para magmukhang sinubukan ng Ukraine na patayin si Putin. Tama ang mga naniniwala sa teorya ng sabuatan. Mukhang yun nga ang ginawa ng Russia. Agad na itinanggi ng Ukraine ang mga paratang ng Russia. At noong ika-5 ng Enero, mga isang linggo matapos ang pag-atake, isang investigasyon ng US tungkol sa di umano'y pag-atake ang nagbunyag na walang totoong pag-atake ng Ukraine na naganap sa Novgorod. Si Pangulong Donald Trump, na una niyang inilarawan ng sarili bilang sobrang galit tungkol sa pag-atake, ay nagsabi, "Hindi ako naniniwala na nangyari ang pag-ataking yon. Hindi kami naniniwala na nangyari yon. Ngayong nasuri na namin." Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Nang ginawa ng Russia ang kanilang pahayag, kasalukuyang silang nasa gitna ng usapang pangkapayapaan nun. Pagkatapos ng umano'y pag-atake, sinabi ng Russia na hindi na nila kayang ipagpatuloy ang mga usapan. Lahat ito ay sinadya dahil sinubukan ni Putin na gamitin ang kanyang totoong takot sa mga drone ng Ukraine para manipulahin ang US na pumabor sa Russia. Hindi ito nagtagumpay. Pero ngayon, may kumpirmadong pag-atake na naganap malapit sa Gelendzhik ang Russia. Hindi pa nagagawang iugnay ng mga tauhan ni Putin ang pag-ataking iyon sa tangkang pagpatay kay Putin. Pero ang pag-atake at ang pagkondena ng Russia ay nangyari kasabay ng pagkalat ng mga chismis na ang US at Ukraine ay gumagawa ng plano para sa isang tigil putukan sa himpapawid na maaaring mapunta sa mesa ni Putin sa lalong madaling panahon. Hindi kami magugulat kung gagamitin ni Putin ang insidente sa Gelendzhik para tanggihan ang planong yon kung sakaling maging konkretong usapan na ito. Ngayon, ang pag-aalala ay totoo na. Nakalapit talaga ang drone ng Ukraine sa palasyo ni Putin. Maaari subukan ni Putin na baluktutin ang lahat ng ito, pero terror ang magiging tugon niya. Ito ay isang tao na namumuhay na sa takot sa pag-atake, maging mula sa mga drone ng Ukraine o sa mga miyembro ng sarili niyang inner circle. Matagal nang dokumentado mula pa noong Mayo na si Putin ay karamihan ng oras ay nagtatago na sa mga underground bunker. Lumalabas lamang kapag kinakailangan siyang humarap sa isa sa kanyang lalong nagiging bihirang pagpapakita sa publiko. Ayon sa Forbes, ang mga drone ng Ukraine ang nag-udyok kay Putin na manirahan sa mga bunker dahil iniiwasan na niya ngayon ang mga magagarang ari-arian na dati niyang tinawag na tahanan. Ayon sa The Independent, hindi bababa sa isa sa mga bunker na yon ay nasa reyon ng Krasnodar na siya rin kinaroroonan ng palasyo ni Putin. Parang sinusubukan ni Putin na manatiling malapit hanggat maaari sa buhay na dati niyang nakasanayan kahit alam niyang hindi na niya ito muling mararanasan habang nagpapatuloy pa ang digmaan sa Ukraine. Ang takot na yon ang layunin ng lahat ng ito para sa Ukraine. Maring hindi talaga tinatarget ng Ukraine ang palasyo ni Putin noong Agosto 3. Pero hindi ito magrereklamo na isa sa mga drone nila ay halos umabot na roon. Ngayon, ang drone na yon ay maaring magsilbing isa pang halimbawa sa mga mamamayang Ruso na ang kanilang leader na nagpapakitang malakas ay hindi talaga kung ano ang sinasabi niya. Isa na namang pangakong napako, katulad ng kontrata sa espesyal na operasyong militar. Si Putin ang inaasahang dakilang tagapagtanggol ng Rusya, ang taong tumatayo para sa kanyang bansa at ipinagtatanggol ito anuman ang mangyari. Yan ang kwentong pinalaganap niya tungkol sa sarili niya sa loob ng mahigit 2 dekada.
At ngayon, gumuhuna ang lahat ng yon. Hindi malakas na pinuno si Putin. Isa siyang taong ginugugol ang buhay sa mga bunker. Kinansela ang mga parada ng militar at nililimitahan ang malayang talakayan sa sarili niyang bansa para mapanatili ang kanyang imahe. Ang baluting suot ni Putin ay labis ng napinsala sa nakalipas na 4.5 taon. Ngayon, isang drone lang sa Gelendzhik ang muling nagdulot ng malaking pinsala sa baluting iyon. Alam na ito ng lahat sa Rusya ngayon. Maaring gawing target ng Ukraine si Putin kahit kailan nito gustuhin. At kung hindi siya, maaring atakihin ng Ukraine ang buong istruktura ng lipunang Ruso. Lahat ng ito ay dahil pinilipit ni Putin ang bawat aspeto ng lipunang iyon para pagsilbihan ang kanyang obsesyon sa Ukraine. Sa nakalipas na 3 taon ng digmaan, ang pangunahing pagbabago sa digmaan sa Ukraine ay ang simpleng FPV drone. Ginawang isa sa pinaka-kinatatakutang sandata sa mismong larangan ng labanan ang isang quadcopter na nagkakahalaga lang ng $500. At bawat pangunahing militar sa mundo ay nagmadaling humabol sa nakalipas na 2 taon. Pero ang Estados Unidos ay hindi na lang basta nanonood sa gilid. Sa halip, nagsimula na itong aktibong mag-angkat nito. Kabilang dito ang mga taktika, doktrina at ang paraan ng paggawa at sa ilang kaso, pati na rin ang mismong mga kumpanya ng drone at ang mga taong bumuo ng ganitong estilo ng pakikidigma sa mga trinsera ng Donbas. Pero kung susuriin pa natin ng mas malalim, hindi lang ginagaya ng Estados Unidos ang ginawa ng Ukraine, kundi kinukuha pa ang matalinong ideya ng Ukraine at gumagawa ng mas maganda pa mula rito. Kaya magsimula tayo kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Dahil hindi natin maiintindihan ang ginagawa ng US ngayon kung hindi natin uunawain kung ano ang napilitan munang imbentuhin ng Ukraine. Noong tumawid ang Russia sa hangganan noong 2022, walang sapat na imbentaryo ng artilyerya, Air Force o mga armored na pormasyon ng Ukraine para labanan ang Russia ng pantay. Ang meron ng Ukraine ay isang desperado at desentralisadong napakamalikhain na kultura ng teknolohiya ng mga sibilyan at isang agarang pangangailangan na takutin ang mga sundalong Ruso para matakot silang gumalaw. Ang sagot ay first-person view o FPV drones, yung klase ng drone na ginagamit ng mga hobbyist para magkarera sa mga obstacle course sa bakuran para sa kasiyahan o ginagamit para kumuha ng mga larawan sa kasal. Kapag nilagyan mo ng warhead ang quadcopter at pinaupo mo ang isang sundalo sa isang trench ilang kilometro ang layo na may suot na video goggles, bigla kang makakaroon ng precision-guided munition na mas mura kaysa karamihan ng ibang sandata na umiiral ngayon. At ang sandatang yan ay kayang maghanap at posibleng makasira pa ng tangke kahit sa likod ng mga puno. At ang ekonomiya ng isang digmaan kung saan ang hingibabaw ang mga drone ay direktang nakakaapekto sa usapan sa loob ng Pentagon. Pagsapit ng Abril 2025, may ilang pagtataya na nagsasabing ang mga drone ang responsabal sa 80% ng mga pagkalugi ng Russia. Sa ilang bahagi ng front, umaabot pa raw sa 90% ang bilang na yan. Ibig sabihin, 9 sa bawat 10 nawalang sasakyan ay direktang dulot ng mga drone. Halos wala nang mapagtataguan sa makabagong larangan ng digmaan. Bawat kalsada, bawat linyang puno, bawat lugar ng pagtitipon ay binabantayan ng kung anong maliit, mura at armado. Siyempre, hindi lang Ukraine ang may tuloy-tuloy na supply ng drone. Dahil nakapag-adjust din ang Russia at sa ilang pagkakataon ay gumawa pa ng malalaking pag-unlad sa drone warfare. Ang mga Russian FPV at kamikaze na uri ng drone ay nagpapabagsak ng mga Western tank, lalo na ang Leopard 2 A6 na maihahambing mismo sa M1 Abrams ng Amerika. Sa unang taon ng digmaan, ang mga nawalang tangke ng Ukraine tulad ng Leopard ay pangunahing iniugnay sa drone warfare. Ipinapahiwatig nito na wala sa dalawang panig ang tunay na ligtas sa posibilidad na mawasak ang ilan sa kanilang pinakapinatatag na struktura o sandata ng murang at madaling palitan ng mga drone. Pero hindi tumigil ang Ukraine sa pag-i-improvise ng mga drone sa garahe. Bumuo ito ng isang buong industrial at burokratikong ekosistema sa paligid ng ideyang ito at maaring mas mahalaga pa ang ekosistemang yon kaysa sa mismo mga drone bilang pangunahing export. Ang Ministry for Digital Transformation ng Ukraine ay nagpapatakbo ng isang plataforma na tinatawag na Brave One na parang isang digital marketplace kung saan maaring mag-browse ang mga commander sa frontline ng daan-daang modelo ng drone at umorder ng kagamitan na parang umorder ka lang sa Amazon na maaring may deliver sa loob lang ng 1 linggo. Ine-dokumento ng mga unit ng drone ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake gamit ang kamera at kumikita sila ng mga puntos base sa halaga ng kanilang nasisira at pagkatapos ay pwedeng ipalit ang mga puntos na yon para makakuha ng mas advanced na mga drone sa parehong marketplace. Ang mga nasirang unit ay maaaring maipaayos agad sa mga frontline workshop sa loob lamang ng ilang oras kumpara sa mga linggo na inaabot kapag dumaan sa tradisyonal na military supply chain. Pagkatapos ay dumating ang pag-atake na naging dahilan para seryosohin ng buong mundo ang drone program ng Ukraine bilang isang estratehikong sandata at hindi lang bilang istorbo sa labanan. Noong Hunyo 2025, nagpuslit ang Ukraine ng isang grupo ng murang FPV drones papasok ng malalim sa teritoryo ng Russia na itinago sa loob ng bubong ng mga civilian cargo container. Pagkatapos ay inilunsad ang mga ito ng malayuan laban sa 5 base ng himpapawid ng Russia sa Operation Spiderweb. Sabi ng mga opisyal ng Ukraine, gumamit ang pag-atake ng hanggang 117 drones at tinamaan ang 41 na sasakyang panghimpapawid. Kabilang ang 2 Tu-95 at 2 Tu-22 na strategic bombers, ilan sa pinakamahal at pinakamahirap palitan ng military assets ng Russia. Tinatayang umabot sa $7 bilyong ang pinsala.
Anuman ang totoong lawak ng pinsala, malinaw ang mensahe at mga epekto nito. Ang murang mga drone ngayon ay maaring magbanta sa mga strategic assets na libu-libong kilometro ang layo mula sa anumang frontline nang walang kahit isang manned aircraft na tumatawid ng hangganan. Mabilis na napilitan ng Russia na gumamit ng ibang estratehiya para protektahan ang mga malalayong base nito. Sa ilang pagkakataon ay nilalagyan pa ng mga takip ang mga eroplano para hindi ito madaling makita sa satellite imagery. At hindi ito nanatiling labanan lang ng Ukraine at Russia dahil kumalat ang mga taktika sa iba pang malalaking labanan na sabay-sabay na nangyayari. Inyulat ng The Guardian noong Mayo 2026 na inampon ng Hezbollah ang paggamit ng fiber optic FP drones sa Lebanon. Natahasang ginaya ang mga teknik na unang ginamit sa Ukraine para makalusot sa electronic warfare ng Israel, isa sa pinaka-advanced na jamming environment sa buong mundo. Nang pumasok ang US sa sarili nitong labanan laban sa Iran noong katapusan ng Pebrero, tumugon ang Tehran sa pamamagitan ng sunod-sulod na pag-atake ng mga drone sa buong rehiyon at maraming drone ang pinabagsak ng mga puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito. Ngunit ipinakita ng laki ng mga pag-atake kung gaano kahirap at kamahal magdepensa laban sa murang. Malawak ang ginagawang mga sistema gamit ang mamahaling mga interceptor. Ang problema dito ay ang mga naunang sandata na ginamit ng US ay napaka-epektibo pagdating sa kahandaan sa labanan, kakayahan sa operasyon at pagpapakita ng lakas. Pero ang hindi nila nagawa ay maging matipid sa gastos. Kunin natin ang pinakakilalang long-range drone na meron ng US. Pagsapit ng Hulyo 2026, iminungkahi ng mga opisyal ng US na mahigit 30 Reaper MQ Sham drones ang nawasak dahil sa mga operasyon sa Iran. Ang mga drone na ito ay huling naiulat na may presyo na humigit kumulang $16 na milyong bawat isa. Kapag itinapat sa mga murang expendable na drone, ang balanse ng kapangyarihan ay napupunta sa panig ng sandata na maaari mong ihagis sa kalaban nang hindi iniisip kung ligtas ang iyong puhunan. Kaya yan ang pangunahing pagkakaiba kung paano pinapatakbo ng US at Ukraine ang kanilang mga operasyon at ang kani-kanilang labanan. Pero paano nga ba biglang binabago ng US ang mga bagay-bagay? Magsimula tayo sa doktrina. Dahil tinatalikuran ng US Army ang sarili nitong playbook na ilang dekada nitong sinunod. Sinabi ni Army Chief of Staff General Randy George sa Kongreso noong 2025 na masyadong mabilis ang pag-usad ng teknolohiya para umasa pa sa malalaking procurement program na inaabot ng maraming taon bago ma-develop at maaaring lipas na agad pag nailagay na sa operasyon. Nilagdan din ni kalihim ng digmaan Pete Hegseth ang isang direktiba noong Hulyo 2025 na nag-uutos na ang bawat squad ng Army ay dapat may kasamang unmanned systems bago matapos ang 2026. At hindi siya nagpaligoy-ligoy tungkol sa dahilan kung bakit mabagal ang Pentagon na makarating dito. Isinulat niya na ang teknolohiya ng drone ang pinakamalaking pag-unlad sa militar sa isang henerasyon. Sa panahong yon, may ilang maliliit na pagbabago na naipatupad na. Noong Enero 2025, ang ikatlong brigada ng ika-10 Mountain Division ng Army gumamit ng 144 na experimental na drone sa isang rotation sa Germany na mas marami kaysa sa anumang unit na nagdala sa isang training exercise noon. Nagtayo rin ito ng 3 strike company na may tig 80 sundalo na idinisenyo para mag-operate sa unahan ng mga batalyon. Bawat isa ay binubuo ng scout platoon, mortar platoon at isang nakatalagang drone platoon na nagpapalipad ng surveillance drone, loitering munitions at counter-drone systems. Iminungkahi na gumamit ang mga unit ng Anduril Ghost drone na kayang magtagal sa impapawid ng mahigit 1 oras, PWC 100 reconnaissance systems at Switchblade 6 na RAN loitering munitions na may parehong warhead ng Javelin anti-tank missile. Kasabay nito, ang mga sundalo mula sa 100 at unang airborne ay nagpapalipad ng mga drone na gawa sa 3D printed na mga piyesa at ang mga tropa mula sa ika-10 Mountain Division ay may dalang Skydio X2D systems sa kanilang mga backpack. Nilikha rin ng Army ang kanilang unang opisyal na drone course sa Fort Rucker na ngayon ay kilala bilang Fort Novosel noong Agosto 2025, isang 3 linggong programa na pinagsasama ang 20 hanggang 25 oras ng pagpapalipad sa simulator na parang video game at aktual na pagsasanay gamit ang mga totoong sistema. Mayroon ding pagtuturo sa 3D printing at CAD design dahil ang pagpapanatiling lumilipad ng mga ito sa field ay nangangahulugan ng kakayahang gumawa ng mga piyesa agad-agad. Ang direktor ng kurso, Kapitan Rachel Martin, ay tinawag itong isang simpleng pagsusumikap na makahabol na nagpapahiwatig ng US ay nahuhuli sa buong mundo sa larangang yon at ito ang agresibong pagtatangka upang mapaliit ang agwat na yon. Samantala, iminungkahi ni kalihim ng hukbong katihan, Daniel Driscoll, na kailangang maging mas maliit at episyente ang mga batalyon at itigil ang pagtulak ng mas malayo gaya ng dati. Dahil ang ipinakitang kakayahan ng Ukraine sa densidad ay nangangahulugan na ang isang tangke na nagkakahalaga ng $10 milyong ay madaling matagpuan at mapatumba ng isang bagay na mas mura pa kaysa sa isang second-hand na kotse. Ang Marine Corps ay nagsasagawa ng mas mabilis pa at sa totoo lang, mas improbisadong bersyon ng parehong pagbabago. Ang ika-24 na Marine Expeditionary Unit ay naglaan ng 3 linggo sa Camp Lejeune para magsanay gamit ang Nero's Archer. Ang Archer ay isang 8 pulgadang quadcopter na ginawa sa El Segundo, California na nagkakahalaga ng humigit kumulang $2,000 at naaprubahan ng Blue UAS. Ibig sabihin ay wala itong mga Chinese na piyesa na karaniwang ginagamit sa komersyal na drone market at maaring makaapekto sa supply chain at posibleng mas malawak na sigalot sa pagitan ng US at China kahit pa sa pamamagitan ng mga proxy. Naglagay din ang Marine Corps ng kontrata na humigit kumulang $17 milyong para sa mga 8,000 Archer drones.
Pero ang 3 linggong compression camp na yon ay nagpapakita rin kung gaano kalaki ang kailangang habulin ng US sa mga kasalukuyang kalahok. Ang Russia at Iran ay nagkaroon ng mga taon ng aktwal na labanan para hasain ang kasanayang ito. Sinusubukan ng Marine Corps na paikliin ang learning curve na yon sa loob ng 3 linggo dahil ang alternatibo ay magpadala ng mga Marines na walang sagot sa banta na karaniwan ang ginagamit ng bawat kalaban na yon. Ngayon, dito pumapasok ang problema sa dami dahil walang saysay ang pagsasanay ng mga Marines at sundalo na magpalipad ng drone kung kulang naman ang mga drone na ipapamahagi. Nagtakda ang Department of Defense ng layunin na mag-deploy ng 10,000 FPV drones bago matapos ang 2026. Para sa paghahambing, kayang gumawa ng China at Russia ng milyon-milyon kada taon. Pero may malaking agwat sa bilang ng mga planong drone at sa tao at pagsasanay na kailangan para magpalipad ng mga ito. Kung bibigyan mo ng milyon-milyong drone ang Marine Corps bukas, lahat maliban sa ilang libo ay mananatili lang sa estante dahil kulang pa ang mga Marine na marunong magpalipad ng mga ito. Tumugon ang Pentagon sa problemang ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng pondo sa parehong issue ng sabay. Inanunsyo ng Army ang plano na kumuha ng hindi bababa sa 1 milyong drone sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Isinagawa ng Drone Dominance Program ang unang yugto ng pagsusuri nito na tinawag nilang Gauntlet sa Fort Benning noong Pebrero na naglalayong mag-deploy ng 300 at 40,000 maliliit na attack drone sa mga unit ng labanan bago matapos ang 2027. At ang FY27 na budget request ng Pentagon ay naglaan ng $75 bilyong para sa mga drone at contra-drone na sistema kung saan $54.6 bilyong dito ay dadaan sa Defense Autonomous Working Group. Hindi na ito isang pilot program. Sinusubukan na ng Pentagon na bumuo sa loob lamang ng ilang taon ang uri ng drone industrial base na itinayo ng Ukraine dahil sa matinding pangangailangan sa loob lamang ng isang taglamig. At habang mahalaga ang pera, ang Ukraine ay may mas mahalagang bagay pa rin. Pero bago tayo magpatuloy dyan, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Military Show para makuha ang pinakabagong balita tungkol sa digmaan sa Ukraine at mga pandaigdigang kaganapan sa geopolitika at militar. May impormasyon ng Ukraine kung paano eksaktong gumagana ang mga drone, kung laban sa aling mga sistema sila pinaka-epektibo, at may mga taon ng aktwal na estadistika at mga video mula sa labanan bilang patunay. Kaya sinabi ni Hegseth sa Senado na siya mismo ang nag-aproba ng karagdagang mga Amerikanong personnel na naroroon sa Ukraine, partikular para pag-aralan ng labanan ng mga drone, parehong opensiba at depensiba. Mas matindi pa ang sinabi ni Sekretaryo ng Estado Marco Rubio sa isang panayam sa Fox News. Tinawag niyang ang sandatahang lakas ng Ukraine ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang militar sa Europa na binuo gamit ang mga bagong taktika at teknik na hinubog sa ilalim ng matinding presyon ng isang digmaang pang-eksistensyal. Nang tumama ang mga drone na konektado sa Iran sa gitnang silangan bilang tugon sa mga operasyon ng US, nag-alok pa nga ang Ukraine na magpadala ng mga drone at isang grupo ng mga eksperto sa drone upang tumulong sa pagprotekta ng mga base ng Amerika sa Jordan. Iminungkahi rin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na naipasa na niya ang isang panukala para sa isang kasunduan sa paggawa ng drone na nagkakahalaga ng $50 bilyong kasama ang US na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na tugon. Kaya mukhang sinusubukan ng US na sabay na tinatahak ang dalawang landas gamit ang lokal na produksyon ng drone at kombinasyon ng mga lokal at banyagang taktika para patatagin ang mahihinang bahagi nito. Pero hindi lang taktika at mga tao ang tumatawid sa Atlantic. Kahit hindi pumirma ang gobyerno ng US ng opisyal na kasunduan sa paggawa ng drone kasama ang gobyerno ng Ukraine, nagsimula ng magtayo ng negosyo sa Amerika ang mga kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng drone. Ang F-Drones, isang kumpanyang Ukrainian na itinatag noong 2023 na naging pangunahing tagapagtusto sa mga puwersa ng Ukraine. Kaya ito ang naging unang kumpanyang Ukrainian na pinahintulutan ng gobyerno ng Ukraine na mag-export ng mga sistemang military drone sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng American branch nito, ang Ukrainian Defense Drones, ang kumpanya ay nagtatayo ng kanilang unang pabrika sa US sa Holland, Ohio. Ang pamumuhunan ito ay direktang sinusuportahan ng kontrata mula sa Pentagon sa ilalim ng Drone Dominance Program ng Department of Defense para sa paunang order na 2,000 FPV drones. Ang pangunahing sandata dito ay ang F-Drones F-10 Strike Drone na napatunayang epektibo sa labanan sa Ukraine at pagkatapos ay pumuwesto sa ika-6 na puwesto sa unang yugto ng Drone Dominance Evaluation. Sinadala rin ng kumpanya ang kanilang F-7 Counter-Drone Interceptor, isang sistemang ginawa para habulin at sirain ang murang kamikaze drones ng Shahed ng Iran, ang parehong pamilya ng mga sandata na sumira sa mga American aircraft sa lupa sa Saudi Arabia noong Marso. Ang F-Drones ay isa rin sa 48 kumpanya na kasali sa ikalawang yugto ng Drone Dominance Program na inaasahang magbubunga ng hanggang 10 nanalo at maaaring magresulta sa pagbili ng Pentagon ng hanggang 60,000 pang drones. Pero masasabi pa rin na maliit pa ang mga numerong ito. Ang Defense Industrial Complex ng Ukraine ay lumago mula sa humigit kumulang $1 bilyong bago ang pananakop hanggang higit $50 bilyong na yon at balak ng bansa na gumawa ng mahigit 8 milyong unmanned systems sa 2026 lamang kumpara sa humigit kumulang 3,000 FPV drones na nagawa ng Estados Unidos sa buong 2025. Kaya ang isang draft ng US-Ukraine Defense Memorandum na iniulat ng CBS News ay mas lalayo pa. Papayagan ang Ukraine na mag-export ng teknolohiyang militar sa Estados Unidos at gumawa ng mga drone sa pamamagitan ng joint ventures kasama ang mga kumpanyang Amerikano. Kaya iyon ang bahagi ng importasyon sa kwento.
doktrina mga tauhan, at ngayon pati na rin ang mga aktwal na tagagawa. Pero narito ang bahagi na magbabalik sa atin sa simula ng video na ito. Dahil hindi lang ginagaya ng Estados Unidos ang Ukraine, may mga partikular na lugar kung saan ang inhenyerya ng Amerika, kakayahang industrial ng Amerika, at ang American Combined Arms Doctrine ay nakaposisyon na para kunin ang makabagong ideya ng Ukraine at gawing mas nakamamatay ito. Ang una ay ang modular na mga munisyon na gawa mula sa kasalukuyang mga stockpile ng militar, imbes na mga warhead na talagang ginawa para rito. Tingnan mo ang Nereos Archer Program na binubuo ng Marine Corps. Bawat piraso ng munisyong militar ay karaniwang nangangailangan ng Department of Defense Identification Code o DODIC na nangangailangan ng masusing technical na pagsusuri at isang dedikadong manufacturer bago ito magamit ng mga tropa. Ang prosesong yan ang uri ng matagal na burokratikong abala na hindi kailanman nagkaroon ng oras ang Ukraine at ang Pentagon ay kilala sa kasaysayan na hindi magaling sa pagpapabilis nito. Ang sagot ng Marine Corps gamit ang Archer ay halos nakakahiya sa pagiging simple. Kumuha ng C4 na plastic explosive at isang karaniwang electronic blasting cap. Parehong may DOD numbers na at nasa inventaryo na ng Amerika. Sa tonelada, ilagay ang C4 sa isang enclosure. Ipasok ang blasting cap sa likod at pagkatapos ay ikabit. Pwedeng anti-personnel fragmentation disc, O-shaped charge, explosively formed penetrator sa harap. Depende kung ang target ay infantry o armor. Dahil ang warhead mismo ay walang sangkap na pampasabog, hanggat hindi pa ito nabubuo, hindi na nito kailangan ng sariling DOD number at hindi na kailangang matutunan muli ng mga Marines kung paano hawakan ang bagong klase ng pampasabog dahil sanay na sila sa C4. Ang tanging solusyon na iyon ang nagbigay daan para kunin ng Marine Corps ang sandatang ito mula sa konsepto pagkatapos ng Pasko noong Enero ng nakaraang taon hanggang sa aktwal na paggamit ito sa live fire capability sa Camp Lejeune. Sa loob lang ng mahigit isang taon, sa mas maikling panahon kaysa, karaniwang inaabot ng hukbo para makakuha ng isang pyesa mula sa back order. Isa itong natatanging Amerikanong solusyon, gamit ang lalim at standardisasyon ng umiral na pandaigdigang logistics chain para iwasan ang procurement bottleneck, imbes na subukang tapatan ang paggawa ng Russia at China kada unit. Ang pangalawa ay matibay laban sa jamming dahil sa sinadyang paggamit ng lumang analog at fiber optic control links. Ang electronic warfare environment ng Ukraine laban sa Russia ay isa sa pinakamakapal at pinakasopistikado sa buong mundo at natututunan ng magkabilang panig na ang digital control at camera systems, kahit mas malinaw at mas eksakto, ay kadalasang tumitigil agad kapag na-jam. Ang Archer platform ay sinadyang gumagamit ng analog camera at control system imbes na digital na unti-unting humihina kapag na-jam. Sa halip na biglang mawala ang signal, binibigyan nito ang operator ng kaunting dagdag na oras para may uwi ang drone o tapusin ang pag-atake kahit sa gitna ng magulong electromagnetic na kondisyon. Sa katunayan, ang mga puwersa ng Ukraine at Rusya ay pareho nang gumagamit ng fiber optic na may spool sa kanilang mga drone. Dahil sa parehong dahilan, dahil hindi kayang i-jam ang physical na wire at sinusubukan na rin ng mga unit ng Amerika ang parehong fiber optic na pamamaraan gamit ang fiber optic na bersyon ng Archer na ipinakita noong huling bahagi ng 2025. Ang pagsasama ng ganitong uri ng tibay sa mas malalim na pamumuhunan ng Amerika sa pananaliksik sa electronic warfare at signals intelligence na nabuo sa loob ng mga dekada ng mas malaking budget sa depensa at pananaliksik kaysa sa nagkaroon kailanman ang Ukraine o Rusya. Ito ay isang tunay na larangan kung saan maaring palawakin ng US ang sinimulan ng Ukraine. Sa halip na basta-basta lang kopyahin ito. Ang ikatlo ay autonomous guidance. At sa totoo lang, bentahe ito sa artificial intelligence at precision engineering na natatanging kayang mapakinabangan ng Estados Unidos. Ang mga FPV drone ng Ukraine ay kadalasang mano-manong pinapalipad. Ibig sabihin, ang kanilang bisa ay limitado ng kakayahan ng isang operator na nakatingin sa analog na video feed. Pero ang FPTO Interceptor na ginagawa ngayon ng F-drone sa Ohio ay nagpapakita kung saan patungo ito. Sa terminal phase ng isang engkwentro, ang piloto ay kontrolado lamang ang bilis ng drone habang ang otomatikong paggabayang bahala sa lahat ng iba pa, na sa madaling salita ay hinahayaan ang murang airframe na lumipad mag-isa papunta sa target ng may eksaktong pagtama na hindi umaasa sa bilis ng reaksyon o tapang ng tao sa gitna ng putukan. Pinag-uugnay ang ganitong uri ng onboard autonomy sa semiconductor base ng Amerika, sa ecosystem ng pananaliksik sa computer vision at sa mas malawak nitong pool ng mga software engineer. Mas malaki ito kaysa sa maaring pagkuhanan ng Ukraine o Russia. Ito ay isang larangan kung saan maaring lampasan ng Estados Unidos ang manumanong pinapatakbong swarm ng buo. Ang ikapat ay ang tinatawag na Combined Arms Deconfliction Discipline na parang masyadong technical pakinggan. Pero isa talaga ito sa pinakamahirap na problema sa drone warfare at isa sa mga bagay na 80 taon nang pinaghuhusayan ng militar ng US. Para sa koordinasyon ng fire support, hindi itinuturing ng militar ng Amerika na ibang-iba ang isang one-way attack drone kumpara sa isang F-18 dahil pareho silang mga nakamamatay na sandata na kailangang ihiwalay sa mga kakamping tropa na gumagalaw malapit. Pero meron ng malawak na mga hakbang ang US para sa iba pa nitong mga aerial offensive na opsyon at pwedeng gamitin ang parehong konsepto sa mga drone. At dahil mas mabagal ang US na mag-adapt ng mga drone sa malakihang paraan, may pagkakataon talaga itong isama ang paggamit ng drone sa isang Combined Arms Doctrine mula pa sa simula, imbes na idagdag lang ito pagkatapos. At ang ikalima at huling bahagi ay ang mismong industrial base. Ang laki ng saklaw ng paggawa sa Amerika, pati na rin ang produksyon ng semiconductor at kapital ang defense sector na hindi kailanman nagkaroon ng access ang Ukraine.
Naitayo ng Ukraine ang isang 50 bilyong dolyar na industriya ng drone mula sa wala sa gitna ng presyon ng digmaan, isang pambihirang tagumpay sa kahit anong sukatan. Sinusubukan ng Estados Unidos na gamitin ang parehong technological at makabagong pundasyon sa likod ng industriyang iyon at direktang ilipat ito sa kanilang sariling complex na militar-industrial. Tandaan, ang budget ng Pentagon para sa mga sandatang panghimpapawid na walang tripulante para sa 2027 ay 75 bilyong dolyar, 50 beses na mas malaki kaysa sa buong industriya ng Ukraine. Kung ang kapasidad ng industriyang iyon ay talagang may lalapat sa sukat na ipinapahiwatig ng halaga ng budget, ang Estados Unidos ay may paraan upang tuluyang malampasan ang produksyon ng Ukraine ng malaki, lalo na't marami na itong sariling mga prototype simula pa lang. Pero marahil mas mahalaga pa rito, hindi lang pinapanood ng US kung paano i-deploy ang mga drone, sinusubukan din itong kontrahin ang mga ito. At may isang sandata na nagawa na nila at naipadala na sa Ukraine para sa aktual na pagsubok. Para malaman pa ang iba, panoorin ang video na ito. At gaya ng dati, siguraduhing mag-subscribe sa Military Show para sa araw-araw na balita.